Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1258. Mahirap para sa kanya na maunawaan kung paano nakuha ni Carol Rockefeller ang authorization letter para sa pahintulot ng mga shareholder. Anyway, maliban sa pirma ni Noah Rockefeller dito, mayroon ding pirma ng isa pang major shareholder, si John Rockefeller. Sinabi sa kanya ni Carol na $50 bilyong lang ang kailangan niya. Maaaring magkaroon ng dagdag na halaga si Paige Rockefeller para sa kanyang sarili. Kaya naman, nag-set up si Paige ng naturang auction. Para sa kanya, iyon talaga ang kailangan niya. Kung siya ang mamamahala sa kumpanya, ang Rockefeller Group ay kailangang mag-file para sa bangkarota sa loob ng kalahating taon. Kung magiging matagumpay ang auction, tiwala siya na ang kanyang mga ari-arian ay hindi bababa sa kay Carol. Ano ang nangyayari? Sino ang nang-ahas na gumawa ng kaguluhan sa Rockefeller Group? Ang tao ay dapat na napaka-bold. Mga security guard. Nasaan ang mga security guard? Maganda ang suot ni Paige habang napapaligiran siya ng kasama ng maraming mayayamang lalaki at babaeng partner. Smack! Biglang may sumulpat na silhouette sa kanya. May sumampal sa mukha ni Paige na natatakpan ng cosmetic foundation, malakas. Ang sumampal sa kanya ay walang iba kundi si Brittany Rockefeller. Isang napakalakas na sampal iyon. Hindi makayanan ng mukha ni Paige ang impact. Agad na damyugo ang kanyang ilong at namaga ang kalahati ng kanyang mukha. Kung hindi lang may umalalay sa kanya, natisod na sana siya at bumagsak sa lupa. Brittany. Brittany Rockefeller, ikaw. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na sabi ni Paige dahil sa sobrang sakit ng mukha niya kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Sinabi ni Brittany, nabalitaan ko na isusubasta mo ang Rockefeller Group kaya pumunta ako upang tingnan. Ano naman? Nagutos ka ba na huwag kaming papasukin? Ano ang kahulugan nito? Nakatingin ka ba sa amin? Nararamdaman mo ba na mas mababa tayo sa iba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Paige na nagpapakita ng likas na takot. Gayunpaman, naisip niyang makakuha ng malaking halaga sa lalong madaling panahon kaya pilit niyang tiniis ang takot na nararamdaman sa kanyang puso at sinabing, Brittany Rockefeller, ito ang aming normal na operasyon ng negosyo. Bago ito, idineklara mo sa publiko sa harap ng funeral parlor ng aking ama na ang Rockefeller Group ay itinuturing na alimony na ibinigay ng pamilya Rockefeller upang palakihin si William Rockefeller. Maliban sa normal na paraan ng negosyo, hindi ka gagawa ng mga maruruming trick. Babalik ka ba sa mga sinabi mo ngayon? Sabi ni Maya, we came here to join the auction according to the business rules. At pinagbabawalan mo kaming pumasok sa auction. Ay, gusto talaga silang tanggihan ni Paige dahil hinulaan niya na walang magandang mangyayari. Gayunpaman, pagkatapos na masulyapan ang mga taong nakatayo sa likuran nila, talagang hindi siya nang ahas na magsalita ng ganoong mga salita. Pumasok sa venue ng auction sina Brittany, Alex, at Maya kasama ang isang grupo ng mga gwardya sa dulo. 8:00 na noon. Nagsimula na ang auction. Nang malapit nang magsalita ang host sa entablado, kinuha kaagad ni Asher ang 20 gwardya na nakasuot ng itim na damit paakyat sa entablado. Noong tulalo pa ang host, hinublot ni Asher ang mikropono sa kanyang kamay na may masamang tingin. Pagkatapos, sinipa siya nito palabas ng stage. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pinangyarihan. Kinatak ni Maya ang kamay ni Alex at bumulong, bro, ano ang ipinagagawa mo sa kanya? Walang kamalay-malay na hinaplos ni Alex ang kanyang mga balingkinitang daliri. Umiling siya at sinabing, wala akong hiniling sa kanya. Ito ang kanyang intensyon. Ngunit ang lalaking ito ay palaging makulit. Baka gumawa siya ng hindi inaasahang hakbang. Gaya ng inaasahan, hindi pinansin ni Asher ang kaguluhan ng mga tao sa ibaba ng entablado at nakangiting sinabing, mababalot at isusubasta ang Rockefeller Group. Yung tipong ngayon lang hindi qualified to be the host so I'll host it. Pagpapakilala ako. Ako si Asher Storm. Maaaring kilala ako ng maraming tao. Si Lord Lex mula sa Thousand Miles Conglomerate ang aking ninong. Pagkasabi niya noon ay agad namang napabuntong hininga ang ilang hindi nakakakilala kay Asher dahil sa pagtataka. Iyon ang hari ng underworld ng California.
Sa katunayan, ang hari ay walang kaunting halaga sa harap ng maraming eksperto sa militar. Gayunpaman, ang titulong ito ay gagawing lubos na masindak ang sinumang ordinaryong mamamayan. Hayaan mo akong magbilang ng mga numero. Gaano karaming mga tao dito ang tunay na handa na makakuha ng Rockefeller Group? Itaas ang iyong kamay. Kung hindi mo itinaas ang iyong kamay, ibig sabihin ay iiwas ka sa pagbid. Kabanata 1259. Sandaling nagatubili ang mga tao. Maya-maya may nagtaas ng kamay. Kagad pagkatapos ang pangalawang tao, ang pangatlong tao. Mayroong mahigit 100 nakataas na kamay. Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Asher at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa sumunod na segundo, 40 martial artist na nakasuot ng itim na damit ang nagkalat at sumugod sa mga taong nagtaas ng kanilang mga kamay. Basag! 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 Nauwi sa panagoy ng mga tao ang eksena nang marinig ang sunod-sunod na tunog ng pagkabali ng buto. Ang kamay ko. Aking kamay. Bakit mo binali ang kamay ko? Kayo. Masyado kayong mapang-api. Sinadya nyo lang manakit ng mga tao. Kakasuhan ko kayo. Gagawin ko kayong mabulok sa kulungan. Ang nagsalita ng mga salitang iyon ay isang vice-direktor ng isang tiyak na pamilya sa California. Kanina siya ang unang nagtaas ng kamay. Dahil dito, ang kanyang kanang braso ay nabali ng subordinate ni Asher ng sabay-sabay. Ang martial artist na nabali ang kanyang kamay ay malamang na may kaila hilakbot na kasanayan. Siya ay masyadong magaspang nang mabali ang kanyang kamay na naging sanhi ng kanyang putol na buto na lumabas sa balat. Napakasakit na nagsimula siyang magtanong sa kanyang buhay. Dahil dito, nabalisa ang martial artist matapos marinig ang kanyang hiyawan. Inawi niya agad ang kabilang kamay niya. Sa mga tao, sinubukan din ng ilan na lumaban. Halimbawa, may mga mayamang lalaki na nagdala ng kanilang mga bodyguard nang dumating sila at ilang martial artist ang may kasama. Gayunpaman, sa sandaling gumawa sila ng kanilang mga galaw, ang mga hamarang sa kanilang mga pag-atake sa pamamagitan ng pagsugpo sa dugo ay mga martial artist mula sa pamilya Yaul na pinamumunuan ni Keith Yaul. Ang mga bahagyang nasugatan ay nabasag ang kanilang mga core ng enerhiya, samantalang ang mga lubhang nasugatan ay nabali ang kanilang mga paa. Wala pang kalahating minuto, lahat ng nakataas na kamay ay naputol na. Sa mataas na entablado sa loob ng exhibition hall, nakaramdam ng goosebumps si Paige sa kanyang buong katawan matapos makita ang lahat ng nangyari ng biglaan. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang isang bagay, sina Alex at Brittany ay hindi pumunta sa Rockefeller Group upang gumawa ng kaguluhan bago ito, hindi dahil sa takot silang magdulot ng gulo, ngunit nadama nila na talagang walang kabuluhan na gawin ito. Kapag sila ay nabalisa o kapag handa silang maglaan ng oras para manggulo ng isang tao, sisirain nila ang lahat ng mga patakaran pagkatapos gumawa ng kanilang mga galaw. Ang paraan ng pag-iisip ng mga ordinaryong tao ay hindi may lalapat sa mga taong ito. Akala niya ang 4 na salita ay isang kidlat. Sa sandaling ito, ang mga taong sumali sa auction at gustong kunin ang bargain at ang mga mula sa mayayamang pamilya na gustong kumita mula sa Rockefeller Group ay labis na nanghinayang. Puli na para makaramdam ng pagsisisi ang lahat. Napatingin sila sa gwapo, casual na hari ng underground society na may evil smile sa entablado sa sobrang takot. Dati kapag narinig nila ang pangalan ni Asher, tanging ang lakas, kakisi, at paghanga nito sa kanya ang naramdaman nila. Ngunit ngayon, unang-una nilang naranasan ang takot na nagmumula sa pagkabigla sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Totoo pala ang mga alamat na iyon. Pumikit si Asher at itinagilad ang ulo. Maging ang kanyang katawan ay dahan-dahan pa ring umiindayog na parang nakikinig sa isang konsyerto at ang tunog ng mga bali ng buto at ang panaghoy ng mga tao ay ang mga musical notes sa isang large-scale concert. Hanggang sa unti-unting tumahimik ang mga huni na iyon ng mga banta ng kamatayan mula sa mga martial artist ng Thousand Miles Conglomerate, saka lang iminulat ni Asher ang kanyang mga mata at tumingin sa mga taong nasa ibaba ng stage na may kakaibang ngiti. Nako, wala sa inyo ang naririto para kumuha ng Rockefeller Group. Mukhang narito ka para sumali sa kasiyahan. Dahil sa mga salita ni Asher, halos samukha kaagad ng dugo ang maraming tao sa ibaba ng stage.
Masyado kang walang hiya. Ikaw ang hari ng underground society ng California. Paano ka naging walang hiya? Obviously, ikaw ang nagpabali ng kamay namin. Ngayon, nagkukunwari ka talagang walang nakikita. Sa tingin mo ba ay pipi at bulag kami? Gayunpaman, muling nagtanong si Asher pagkatapos noon, hihilingin ko sa huling pagkakataon. May sumasali ba sa auction para sa acquisition? Sa mga gusto ng acquisition, kindly raise your hands para makita ko kayo. Wala. Walang nagtaas ng kamay. Mapahamak ka. Sa sandaling itaas namin ang aming mga kamay, ang iyong mga tao ay susugod at babaliin ang aming mga kamay. Ang sino mang magtaas ng kamay ay tanga. Pagkatapos ay itinuro ni Asher ang isang tiyak na direksyon. Meron. Itong magandang babae. Nakikita kita. Ikaw lang dito ang nagtaas ng kamay. Napatingin ang mga tao sa direksyon na itinuro ni Asher. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1260. Gusto nilang makita kung sino ang matigas ang ulo na tulala. Babae pala. Nakita nila si Maya Howards na nakataas ang kamay sa sulok. Damn, napakagandang babae talaga. She's so stunning na mas maganda siya kaysa sa mga taong nasa entertainment industry. Sino siya? Hindi ko alam pero parang pamilyar siya. I think nakita ko na siya somewhere before. Wala akong pakialam kung nakita mo na siya dati. Dahil ang babaeng ito ay nangangahas na magtaas ng kanyang kamay ngayon, hihintayin natin na mabali ang kanyang braso ng magkasanib na puwersa ng Thousand Miles Conglomerate at ng pamilya Yao. Sabay-sabay na nakipag-uusap ang mga tao sa isa't isa. Sa kanilang pagtataka, may bumulala sa sandaling ito na naaalala ko na ngayon. Hindi ba ang taong ito ang magandang babae na tumakbo sa ibabaw ng lawa pagkatapos tumapak sa tubig ng lawa at gawin itong yelo sa Moonlight Lake ilang araw na ang nakalipas? Ang mga salita ay pumukaw ng isang alon ng kaguluhan. Pagkatapos ng isang tao na sumigaw ng pagkakakilanlan ni Maya, nagsimulang makilala siya ng lahat. Siya talaga ang maalamat na figure. At pagkatapos na-verify agad ni Asher ang kwalifikasyon sa pagbid ni Maya. Sa madaling salita, siya ang nag-iisang tao bilang bidder ng Rockefeller Group. Si Paige Rockefeller ay puno ng galit at pag-aatubili. Hindi niya inakala na ang proseso ay patuloy na umunlad sa paraang ang Rockefeller Group ay maaaring ibenta sa halagang $50 bilyong kung saan ang lahat ng halaga ay ibibigay kay Carol Rockefeller. Hindi siya makakakuha ng kahit isang sentimo. Paano niya hahayaang mangyari iyon? Sumigaw si Paige, sinisira niyo ang rules. Hindi ako papayag na kumilos kayo ng ganito. Kahit na ikaw ang underworld na hari ng Thousand Miles Conglomerate, ano? Sa huli, ang California ay isang lipunang pinamumunuan ng mga batas. Ikaw ay lumalabag sa batas dahil hindi mo ito pinapansin. Sa sandaling ito, marahang kinurot ni Maya ang mga daliri ni Alex at pinakawalan ang kamay nito sa palad nito. Kahit na nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya, ngayon naman siya ang magpakita. Clatter, clatter, clatter. Tumama sa lupa ang matataas na takong. Sa ilalim ng mga tingin ng hindi mabilang na mga tao, si Maya ay umakyat sa entablado na parang reyna. May hawak siyang briefcase sa kanyang mga kamay. Pagkatapos umakyat sa entablado, agad niyang ibinato ang briefcase kay Paige at malamig na sinabi, sinusubukan mo bang pag-usapan ang batas sa akin? Sige, pag-uusapan natin ang tungkol sa batas. Nasa loob ng briefcase na ito ang lahat ng katibayan na ginagamit mo at ng iyong asawa ang mga awtoridad ng Rockefeller Group upang pagyamanin ang iyong sarili sa lahat ng mga taon na ito sa pamamagitan ng paglustay sa pampublikong pondo ng kumpanya at kahit palihim na pagbebenta ng mahahalagang formula ng kumpanya sa mga kakompetensya. Kung ibibigay ko ang ebidensyang ito sa pulis, ano sa tingin mo ang mangyayari sa iyo? Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na napabulala si Paige. Alam na alam niya ang mga bagay na ginawa niya sa mga nakaraang taon. Talagang walang inaalis si Maya ng pag-usapan ng mga bagay na iyon. Gayunpaman, naisip niya na ginawa niya ang mga ito sa isang napakalihim na paraan at imposibleng makilala sila ng iba. Hindi siya naniniwala na makukuha ni Maya at Brittany ang ebidensya. Agad niyang kinuha ang briefcase.
Matapos buksan ang file sa loob, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang unang pahina. Ito ay dahil ang bagay na nakasulat dito ay ang katibayan ng kanyang paglustay sa utang ng kumpanya sa kanyang bulsa. Siya ay nilustay ang kabuoang halaga na 10 milyong dolyar. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang pangalawang pahina, ang ikatlong pahina. Ang bawat piraso ng papel ay tunay. Ayon sa huling istatistika, si Page at ang kanyang asawa ay nilustay ng kabuoang 2 bilyong dolyar mula sa Rockefeller Group sa nakalipas na 10 taon. Pinagpawisan siya ng malamig. Pagkatapos pinunit niya ang ebidensya at sinabing peke sila. Sila ay peke. Lahat ng ito ay peke. Sa sandaling ito, umakyat din si Brittany sa entablado. Perain mo na lang. Kung mapunit mo ito, maaari akong mag-print muli ng isa pang kopya o kahit 100 kopya. Page Rockefeller, akala mo napakalihim ang mga ginawa mo at walang nakakaalam tungkol sa mga ito. Sa katunayan, si William Rockefeller at ako ay palaging may kamalayan sa kanila. Hindi lang namin gustong ilantad ang iyong mga gawa. Ngayon, ipapadala ko ito sa pulisya. Ano sa tingin mo? Kabanata 1261. Biglang namutla si Page Rockefeller. Malaking halaga ang deficit sa paglustay na 2 bilyon. Kapag naibigay na sa pulisya, matatapos na ang buhay nila ng kanyang asawa. Kahit papaano ay masentensyahan sila ng habang buhay na pagkakakulong. Kakailanganin nilang ibigay ang nalustay na pera. Ang susi ay mula nang lumaki ang Rockefeller Group, tumaas din ang kanilang mga kita. Ang mga karaniwang aswang tulad niya ay pinalaki ng corrupt. Saan kaya may matitira pang pera kapag nasunog niya ang 2 bilyong halaga ng nalustay na pera na naipon sa nakalipas na 10 taon? Ano ang tungkol dito? Sa ebidensyang ito, sa tingin mo ba ay peke pa rin ito? Paano kung ibigay ito sa pulis para i-verify ang authenticity? Nagkataon na may mga tao mula sa pamilyang Summers na naroroon sa eksena, kaya bakit hindi hilingin sa pamilyang Summers na lumapit at pangasiwaan ang bagay na ito? Ano sa tingin mo? Nang marinig ni Page ang mga salita ni Brittany, agad siyang natakot at nanginig. Hindi niya maisip ang kakilakilabot ng mga kahihinatnen. Talagang ayaw niyang makulong. Thud. Lumuhad ng mariin si Page sa harap ni Brittany, sister-in-law, I was wrong, please forgive me. Alam kong mali talaga ako. Hayaan mo akong manatiling buhay, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ayaw kong makulong. Habang nagsasalita siya, malakas niyang sinampal ang mukha niya. Dahil sa eksenang ito, lahat ng mga bisita sa ibaba ng entablado ay tumitig sa hindi makapaniwala. Ang ilang mga kawani ng Rockefeller Group ay tumingin kay Page na may mga mata na puno ng paghamak. Sa kumpanya, si Page at ang kanyang asawa ay palaging kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Napaka-demanding nila sa iba at patuloy din silang tinuturuan ang iba na magkaroon ng diwa ng dedikasyon na malaman kung paano magsakripisyo para sa kumpanya. Sa huli, sila pala ang pinakamalalaking daga ng kumpanya, ang pinakagahamen. Ang nakakatawa ay si Brittany na alam na niya. Pinili na lang niyang huwag ipahiwatig. Ngayong lumabas na ang ebidensya, parang sa wakas ay tinutukan na ang pangunahing punto ng buong pangyayari. Walang pakialam na sabi ni Brittany. Gusto mong manatiling buhay. Walang problema. Nagkataon na mayroon kang mga dokumento ni na John at Noah na may mga pirma sa iyong mga kamay. Lagdaan ang dokumento at gagamit ako ng $1 para bilhin ang lahat ng share ng Rockefeller Group mula sa iyong mga kamay. Ano? Napatulala si Page. Nakatitig kay Brittany na tulala, naramdaman ni Page na parang hindi siya nakikilala. Ang mga taong tulad ni Brittany ay tiyak na hindi dapat maging malupit. Ang pagbili ng lahat ng shares ng Rockefeller Group sa $1, sister-in-law, paano ka magiging napakasama ng loob? Daylight robbery ito. Hindi, talagang hindi. Umisi si Brittany, why not? 1 taon na ang nakalipas, ang pamilyang Rockefeller ang umagaw sa Rockefeller Group mula sa amin ni William. Noon, hindi mo kami binigyan ng kahit 1 sentimos. Hindi lamang iyon, ngunit gumamit ka rin ng walang kahihiyang paraan upang i-freeze ang lahat ng pera sa aming magkasanib na mga account, agawin ang aming bahay, iniwan ang aking anak na nalulugi at ako na walang paraan upang gamutin ang aking sakit.
Lumuhad pa ako at nagmakaawa na manghiram ng 10,000 dolyar mula sa iyo, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Akala mo ba napakasama ng puso mo noon? Hindi nakaimik si Paige. Gayunpaman pagkatapos ay sinabi niya, ate, ito ang lahat ng desisyon ng matanda at ideya ni John. Sila ang namamahala sa pamilyang Rockefeller. Saan ako, isang babaeng may asawa, ay may karapatang gawin ito. Ngunit may karapatan kang magnegosyo ngayon. Ako. Sister-in-law, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Carol, papatayin niya ako, nakakatakot siya ngayon. Siya ang humiling sa akin na ibenta ang kumpanya. Siya ang may gusto ng 50 bilyon, hindi talaga ako makapagdesisyon na ibenta ito sa iyo ng $1 o papatayin niya ako. Malakas na sigaw ni Paige. Mukhang nahihirapan siya. Mayroon kang 1 minuto para pag-isipan ito. Maaari kang pumunta at ipaliwanag sa pulisya kung ano ang nasa mga papeles o pirmahan ng mga papeles. Ayaw ni Brittany na pakialaman man lang ang panggigipit ni Carol kay Paige. Kung tutuusin, magkamag-anak sila. Mabilis na lumipas ang 1 minuto. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sa wakas ay sumuko si Paige. Pipirmahan ko ang dokumentong iyon. Si Richard Asterisk. Sa auction ng Rockefeller Group. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1262. Nagtapos ang lahat sa isang hindi kinaugalian na paraan. Nabawi ni Brittany ang kontrol sa lahat ng shares ng Rockefeller Group na dating itinatag niya sa $1 lamang. Binibilang niya ang mga araw. Eksaktong 3 buwan mula nang mamatay si Bill, ang kanyang lolo. Sa madaling salita, matagumpay na natupad ni Brittany ang kanyang layunin na idineklara niya sa harap ng kabaong ni Bill. Ang Rockefeller Group sa katunayan ay napabagsak. Kahit ang taong namamahala sa pamilyang Rockefeller ay wala na. Isang tanda ng muling pagkabuhay ang nasa mga baraha dahil si Brittany ay nasa kontrol na ngayon. Isang malakas na palakpak ang narinig. Biglang umalangaw-ngaw ang isang palakpakan. Isa ito sa mga nangungunang executive sa loob. Rockefeller Group na unang pumalakpak sa sandaling lagdaan ni Paige ang kanyang pangalan sa bagong kontrata sa pagtatalaga. Nakangiti niyang sinabi, welcome the return of General Manager Brittany to the Rockefeller Group. Matagal ko nang inaabangan ang araw na ito. Sa ilalim lamang ng matalinong pamumuno ng General Manager Brittany, ang Rockefeller Group ay maaaring umunlad ng malusog. Kung wala si MS Brittany, para itong barko sa dagat na nawawala ng direksyon. Ngayong bumalik na si MS Brittany, naniniwala ako na magiging mas maganda ang bukas. Gayunpaman, ang kanyang palakpakan ay hindi humahanga kay Brittany. Tumingin siya sa kanya at mahinang sinabi, pagkatapos ng pagsamahin sa aming Lush Cosmetics, ang Rockefeller Group ay talagang magiging mas mahusay at mas mahusay. Ang hinaharap na tagumpay ng unang negosyo sa Amerika ay hindi imposible. Pero ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa iyo, Marcos, dahil, simula ngayon, tinanggal ka na. Ang lalaking nagngangalang Harrison Marcos ay natahimik. Tulad ng isang matandang pataw na nahuli ang lalamunan, ang kanyang mukha ay namula at siya ay nagsuot ng isang kakilakilabot na ekspresyon. MS. Brittany, bakit? Taos puso ang sinabi ko. Hindi lang ito pambabala. Sinabi ni Brittany, hindi mo ako binibiro, ngunit ginagawa mo ang mga bagay batay sa background ng ibang tao na mapanlin lang. Sa tingin mo ba hindi ko alam na matagal na kayong nagsabuatan ni John? Noon, assistant ka rin ni John sa deal sa Japanese, di ba? Matapos sabihin niyon, ang ekspresyon ni Harrison ay lalong naging kakilakilabot. Puno ng malamig na pawis ang mukha niya. Malapit na mag 9 p.m. Marahang iwinagayway ni Brittany ang kanyang kamay. Okay, ang auction ngayon ay sa wakas ay natapos na. Makakaalis na ang lahat. Pagkatapos tinapit niya ang balikat ni Asher at sinabing, Little Storm, well done. Punta ka sa bahay ko bukas para kumain. Nambola si Asher at nagmamadaling yumuko at sumaludo. Salamat, madam. Pagkatapos ay sinabi ni Brittany kay Keith, ang pinuno ng pamilya Yao, mangyaring pumunta din.
Nagmamadaling sinabi ni Kit, "Salamat, Madam Rockefeller, sa pag-imbita sa akin. Mapagpakumbaba kung tinatanggap ang iyong imbitasyon." Pagkatapos noon ay mabilis na umalis si Alex at ang iba pa sa exhibition hall. Pinangunahan din nina Asher at Kit ang kanilang mga tauhan at mabilis na naglaho. Sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang mga tao sa exhibition hall. Unti-unting humi na ang tense na ambience kanina. Sila rin ay umalis sa Rockefeller Group nang may pagkabalisa na para bang may mapanganib na panganib kung nanatili sila ng kaunti pa. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Alex at ang iba pa sa ari-arian ng pamilya ng Rockefeller. Sa main entrance, kinaila ni Maya si Alex. "Little brother, bigla akong nagutom. Sumama ka sa akin para kumuha ng midnight snack." Natigilan si Alex. Mama, gusto mo bang pumunta?" May ngiti si Brittany sa kanyang mga mata. Hindi ako mahilig sa late night snacks. Gusto ninyong mga kabataan ang bagay na ito. Dahil gustong kumain ni Maya, dapat sumama ka sa kanya. Maaari kang bumalik anumang oras. Kabanata 1263. Umiti si Brittany sa kanilang dalawa at pumasok sa mansyon ng pamilyang Rockefeller. Nabawi niya ang kontrol ng Rockefeller Group. Kaya kailangan niyang planuhin ang kaayusan ng negosyo. Noong una, si Maya ang pinakamagaling niyang katulong. Sa tulong niya, magiging mas madali ang trabaho ni Brittany. Gayunpaman kung ihahambing, ang apo ang pinakamahalaga. Ito ay lalo na pagkatapos makita si Winnie. Lalong lumakas ang hiling niyang ito. Napakabuti kung ngayong gabi may magagawa ang kanyang anak kay Maya at makapagsilang ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Saan mo gustong kumain? Ang kalye sa night market sa lungsod ng universidad, naaalala mo ba iyon? Napakurap si Maya at tumingin kay Alex na may mapaglarong ekspresyon habang nagsasalita. Matagal na nag-iisip si Alex bago niya naalala. Dati, may night market talaga pagkatapos ng backdoor ng university niya. Maraming estudyante ang pumupunta roon upang kumain at mamili at maging ang mga estudyante ay naglalagay ng mga stall doon. Ito ay isang buhay na lugar. Gayunpaman, para kay Alex, mukhang masyadong low-end ang night market na iyon dahil isa siyang young master na may mamahaling 300 billion big business noon. Karaniwang pinupuntahan niya ang lahat ng mga high-end na lugar kaya hindi siya naakit ng ganitong uri ng lugar. Madalas din siyang nakapunta doon kasama ang kanyang kasama sa silid, ngunit hindi maganda ang kanyang impresyon sa lugar. Hindi lang masama ang lasa ng pagkain, may mga magnanakaw din. Bakit mo naisip ang pumunta sa lugar na iyon? Kumunat ang noo ni Alex, ayaw sumama. Ano kayang maganda doon? Bakit hindi na lang pumunta sa westbound corridor ng Moonlight Lake? Ang pagkain doon ay niluto ng mga sikat na chef at lahat ng pagkain ay napakasarap. Umiling si Maya. Hindi, gusto kong pumunta sa Night Market Street. Sasama ka ba o hindi? Sasamahan mo ba ako o hindi? Nagpout ang babae at nag-cross arms. Isang pagsabog ng natural na samyo ng katawan ang sumugod sa ilong ni Alex. Ang pakiramdam ng katahimikan ay ganap na nawala sa isang iglap. Sa halip, isang primitive urge ang bumangon sa kanyang puso. Agad siyang sumuko at sinabing, oo. Pumunta tayo kung saan mo gusto. Sasamahan din kita sa impyerno. Nakangiting matamis, niyakap ni Maya ang braso ni Alex at tumalon pasulong. Bamulong siya, ayaw kong mapunta ka sa impyerno, ngunit maaari kang pumunta para sa isang pagsubok. Ano ang sinabi mo? Saglit na natigilan si Alex dahil hindi niya narinig ng malinaw. Wala. Pero na. Inigpitan ni Maya ang hawak. Pagkatapos naramdaman ni Alex ang apoy sa kanyang katawan. Ang hindi kapani-pani walang mainit na pakiramdam sa kanyang braso ay parang piniga sa mainit na mantikilya. Sa bilis ng paglalakad na iyon, umindayog at hindi makalakad ng maayos. Si Richie Asterisk. Kasabay nito. Umuwi si Paige na mukhang magulo. Ang auction ngayong gabi sa wakas ay napagtanto sa kanya na siya ay talagang isang piraso ng basura kumpara kay Brittany. Lahat sa kanya ay durog.
Walang kalahating kalamangan kung talagang gusto ni Brittany na sirain siya, madali na lang niya itong ipinakulong 10 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, ngayon lang siya nakaisip ng stock ng ebidensya. Ang haka-haka na 10 bilyon ay nawala at hindi niya alam kung paano ipaalam kay Carol. Gayunpaman, muli nadama niya ang swerte. Ito ay dahil hindi na itinuloy ni Brittany ang bagay na ito. Walang hangganang panghihinayang ang namumuo sa kanyang puso. Kung siya ay nasa panig ni na William at Brittany, ano ang magiging resulta? Ang resulta ay ganap na naiiba mula ngayon. Malamang na nalulunod si Brittany sa pagmamahal mula sa kanyang mga kamag-anak at patuloy na pumikit sa kanyang mga gawain. Lalago ang karera ni Brittany pagkatapos mabawi ang kontrol sa Rockefeller Group. Dahil siya ay itinuturing na kanyang kamag-anak, hindi banggitin ang 2 bilyon o 20 bilyon kahit na kumita ng 20 bilyon ay hindi imposible. Sa kasamaang palad. Huli na para pagsisihan ito. Nakauwi lang niya nang makita niya ang kanyang asawa sa lupa, walang malay, na puno ng dugo sa sahig. Hubby. Hubby, anong nangyari sa'yo? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1264. Gulat na sigaw ni Paige. Namutla ang mukha niya. Nagmamadali itong lumapit sa kanya. Nakahandusay sa lupa ang lalaki kaya hindi niya masyadong nakita noong una kung ano ang nangyayari. Ngunit nang baligtarin niya ang lalaki, pakiramdam niya ay tinamaan ng kidlat ang buong katawan niya. Naninigas siya. Sa sumunod na segundo, tumili siya at nagsuka. Nakita niyang may malaking butas sa kamiseta ng kanyang asawa malapit sa dibdib. May malaking butas din ang katawan niya. Wala na doon ang puso niya. Nagmistulang basahan ang lugar na iyon. Matagal nang patay ang tao. Sa kabila ng napakaraming dugo sa exhibition hall auction ngayon kung saan halos 20 braso ang nabali at ang mga binti ni Theodore ay pinutol ni Gervinho, ang madugong eksenang iyon ay hindi maihahambing sa nauna sa kanya ngayon. Ang Diablo. Ito ay dapat nagawa ng Diablo. Bumulong siya at nawala sa pag-iisip. Sa sandaling ito, narinig niya ang isang boses mula sa gilid. Kakapasok lang ni Paige sa bahay at hindi pinansin. Ngayon lang niya namalayan na may babaeng nakaupo sa dining room ng bahay niya. Kung susuriing mabuti, ito ay ang kanyang pamangkin, si Carol Rockefeller. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang kumakain ng isang mangkok ng noodles. Ikaw. Carol, pinatay mo ba ang asawa ko? Sumugod siya para lang makita ang bowl ng noodles sa harap ni Carol. Pulang dugo ito at may masangsang na amoy ng dugo. Ito ay hindi isang dressing sa lahat ngunit dugo. Oo, dugo yun ng sarili niyang asawa. Oh. Napasigaw si Paige at napaupo sa sahig sa kanyang puweten. Tumingin siya kay Carol na may takot sa mga mata. Ito pa rin ba ang kanyang pamangkin na kilala niya? Para itong demonyong bumagapang palabas ng impyerno. Hindi niya namamalayan na nagtanong, ikaw. Iniinom mo ang dugo ng asawa ko. Inangat ni Carol ang kanyang ulo at dinilaan ang kanyang mga labi. Dinilaan niya ang dugong malinis. Walang pakialam na sinabi ni Carol, ang dugo ng asawa mo ay hindi magandang inumin. Marami na siguro siyang kasamang babae doon. Kontaminado ang katawan. Sa pagpatay sa kanya, tinutulungan kita. Hindi lang kita tinulungan na maalis ang hindi mabilang na mga cuckold, ngunit binigyan din kita ng kalayaan. Sa hinaharap, makakasama mo ang sinumang lalaki na gusto mo, halimbawa, ang lalaking subordinate mo, Leonard. Nang marinig iyon ni Paige ay natigilan siya. Si Leonard ang lihim niyang manliligaw. Walang sino man sa kumpanya ang nakakaalam tungkol dito at siya ay nagkaroon ng relasyon ng palihim. Pero paano nalaman ni Carol? The key reason she coveted that handsome and cute male subordinate is for his young age and muscular body. Wala siyang planong magkaroon ng pangmatagalang relasyon sa kanya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang isang anak na lalaki at ayaw niyang hiwalayan ang kanyang asawa upang bumuo ng isang pamilya kasama ang gwapo at cute na lalaking subordinate na iyon. Bukod dito, 20 taong gulang pa lamang siya. Sa kanyang edad, maaaring siya ang kanyang ina. Ikaw, paano ka naging ganito? Sa ganitong uri ng pag-uugali, isa ka bang normal na tao?
Natakot si Paige sa paparating na sakuna at nagpanik habang nakatingin kay Carol na parang nakatingin sa gutom na multo. Siyempre, normal na tao ako. Sa katunayan, mas mabuti ako kaysa sa isang normal na tao. Tumayo si Carol. Naglabas siya ng aura ng isang martial artist, inalog ang mesa sa harap niya at marahas na itinabi ang mesa. Boom! Tarat-tarat. Tumama ito sa tapat na kabinet ng alak at nahulog ang 7 o 8 bote ng alak na nagtapon ng alak sa buong sahig. Nagulo mo ba ang auction? Narinig ko na $1 lang ang ginamit ni Brittany para bilhin ang lahat ng shares ng aming pamilyang Rockefeller sa Rockefeller Group, hindi ba? Kabanata 1265. Napailing si Paige at napuno ng takot ang kanyang mga mata. Oo. Pero hindi ko napigilan. Kung hindi ako sumang-ayon doon, dadalhin ako sa kulungan ng pulis. Sampal. Sinampal ni Carol ang mukha niya. She viciously said, ano ang mahalaga sa akin kung makukulong ka o hindi? Ang mahalaga sa akin ay ang aking 50 bilyon. Ngayon, ginulo mo na lahat. Ano ang ibibigay mo sa akin? Sa buhay mo. Nanginginig si Paige habang nakatingin sa bangkay ng asawa. Pagkatapos ay lumuhod siya ng mariin sa lupa. Hindi. Carol, ako ang iyong tiyahin. Ako ang iyong tiyahin. Wala na masyadong tao sa pamilya namin. Pakiusap ko, huwag mo akong patayin. Huwag mong kalimutan, noong bata ka pa, mahal na mahal kita. Malamig na tawa ni Carol. Pagkatapos ay sinabi niya, okay, pagkatapos ay sumama ka sa akin. Gusto kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Si Richie Asterisk. Halos 10:00 na nang makarating sila sa Night Market Street. Hindi pamilyar si Alex sa lugar na ito at ilang taon na rin mula noong huli siyang pumunta rito. Matagal na niyang nakalimutan ang lugar na ito. Gayunpaman sa oras na ito, marami pa ring tao ang namimili. Sa mga mamimili, karamihan sa kanila ay mga batang mag-asawa. Isang sulyap at makikilala ng isa na ito ay mga mag-aaral sa kolehiyo mula sa malapit na paaralan. Pagdating ni Maya dito, maganda ang mood niya. Siya ay nagsasalita ng higit pa kaysa sa karaniwan at nakikipag-chat sa lahat ng paraan. Nagsalita siya tungkol sa ilang mga kapana-panabik na bagay sa loob ng paaralan. Magkahawak kamay ang dalawa habang naglalakad sa night market, parang mag-asawang nagmamahalan. Kay, naalala mo pa ba kung saan tayo unang nagkita? Biglang tanong ni Maya. Sa unang pagkikita natin. Napakamot ng ulo si Alex. Ang library. Umiling si Maya at mahinang tumawa. Subukan mo ulit. Sa student union meeting room. Hindi. Basketball court. Hindi. Babaeng banyo. Bahala ka. Maya rolled her eyes and gave him a kurot. Alam kong hindi mo na maaalala. Nandito na. Natigilan si Alex. Dito. Sa Night Market Street. Wala talaga siyang maalala. Pagkatapos ay hinaila siya ni Maya patungo sa south side ng night market at huminto sa harap ng isang noodle shop na tinatawag na Quo Haven. Itinuro ang plaka, sinabi niya, narito. Dito tayo unang nagkakilala. Natigilan si Alex. Ito ay dahil wala pa rin siyang maalala. Pumunta ba ako dito kanina? This time, binigyan siya ni Maya ng hard blank stare. Kagad pagkatapos noon, kinaladkad niya siya sa Quo Haven. Daddy, nandito ako para makita ka. Pagkapasok ni Maya ay sumigaw siya sa maselang boses. Lalong nagulat si Alex. Hindi pwedeng nandito ang tatay ni Maya, di ba? Nakita niya nakakaiba ang dekorasyon ng tindahan na may anti-gang estilo. May mga kakulay ng kawayan sa lahat ng dako. Tila ang may-ari ng tindahang ito ay may pagmamahal sa kawayan at ang kapaligiran sa loob ng tindahan ay napakaganda, malinis at may pakiramdam ng payapa. Hanggang sa sandaling ito. Sa wakas ay naalala ni Alex na parang kanina pa siya nandito. Sa sandaling ito lang. Tumayo ang ilang customer sa tindahan at masiglang sinalubong si Maya. Maya, sa wakas nandito ka na. Matagal ka naming hinihintay. Kung hindi ka dumating ng mas maaga, iisipin namin na hindi ka talaga darating. Maligayang kaarawan, Maya. Tawag. I-prick. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1266. Nang masaksihan ni Alex Rockefeller ang eksenang ito, medyo natulala siya. Lalong bumuka ang bibig niya nang marinig ang huling pangungusap. Maya, birthday mo ba ngayon? Tanong ni Alex. Sa kabila ng pagkakakilala sa isa't isa sa loob ng maraming taon, talagang hindi alam ni Alex kung anong araw ang kaarawan ni Maya Howards. Bago sumagot si Maya, lumabas sa kusina ang isang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng chef's hat. Mukha siyang elegante at medyo maganda rin siya. Kapag ngumiti siya, may dimples pa siya. Biglang naisip ni Alex ang isang male celebrity, si Tom Cruise. Ang taong ito ay kamukha ni Tom Cruise. Gayunpaman sa sandaling iyon, ang misteryosong perlas ni Alex sa kanyang energy core ay biglang nag-vibrate ng husto. Binigyan nito ng takot si Alex. Anong nangyayari? Pagtataka niya. Ang huling beses na nag-vibrate ang mahiwagang perlas ay bumalik sa House of Treasures ng Michigan nang matagpuan niya ang core ng ancient thunderclap wood. Mula noon hindi na ito muling nag-vibrate para bigyan ng babala si Alex ng anuman. Hindi niya inaasahan na magsisimula itong mag-vibrate dito. Bukod dito, habang papalapit ang lalaki, mas lalong tumiindi ang panginginig ng perlas. Parang lalabas na ito sa energy core ni Alex. Tumigil ka nga. Pagmumura ni Alex sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang eleganteng, nasa katanghaliang gulang na chef ay lumapit kay Maya habang ito ay tumatawa. Maya, I'm so happy to see you. Bilasin mo at maupo ka. Narinig ng mga taong ito na darating ka at nagpumilit na hintayin kang ipagdiwang ang iyong kaarawan kasama ka. Hindi ko sila mapaalis kahit na sinubukan ko. Pagkatapos noon ay lumingon siya kay Alex. That was because Maya was still holding Alex's hand with their fingers interlocked tightly. Ang paraan ng paghawak nila sa kamay ng isa't isa ay nangangahulugan lamang na sila ay nasa isang relasyon. Napangiti ang middle-aged chef. Maya, bakit hindi mo siya ipakilala sa lahat? Boyfriend mo naman siguro siya, diba? Biglang napansin ni Alex ang ilan sa mga taong ito na nakatingin sa kanya ng masama. Ito ang mga kabataang nakatayo sa kanilang paligid na. Nandito sila para ipagdiwang ang kaarawan ni Maya. Mukhang ang ganda talaga ni Maya. Napaisip si Alex. Pilit niyang inaalis ang kamay niya pero napansin niyang napakahigpit ng hawak ni Maya. Papa, Alex Rockefeller ang pangalan niya. Boyfriend ko siya. Today, I want Papa to evaluate if this boyfriend of mine is up to your expectations, Maya said as she chuckled. Maya, lagi kang may masarap na panlasa. Natural, napakagaling ng boyfriend na pinili mo, sabi kaagad ng ama ni Maya. Parang napaka-jolly niya nang magsalita. Gayunpaman, biglang nakaramdam ng lamig si Alex. Maya, pinalungkot mo ako. Noon, loyal suitor mo ako. Handa akong ibigay ang lahat para sa'yo. Ngayon, hindi mo man lang sinabi sa akin na nakahanap ka na ng boyfriend. Sabi ng isang binata na nagseselos. Walang kahirap-hirap na pinawi ni Maya ang tensyon sa sinabi niya. Liam Locker, hindi ikaw ang type ko. Kung aalisin mo ang mga taba sa iyong tiyan, maaari kong isaalang-alang muli. Ang binata na nagngangalang Liam Locker ay agad na lumitaw na parang impas na lobo. Kung ganoon, wala akong pagkakataon. Dadalhin ko ang lahat ng taba na ito sa aking kabaong. Sabi ni Liam. Biglang nagtawanan ng malakas ang lahat. Maya-maya nagsimulang ipakilala ang lahat kay Alex. Ito si Papa. Siya ang may-ari ng Coy's Haven. Ang kanyang apelyido ay Hansen. Pwede mo siyang tawaging papagaya ko. Iba-iba ang lasa ng bawat mangkok ng pansit na ginagawa niya. Kaya tinawag ng mga tao ang lugar na ito na Coy's Haven. After that, pinakilala ni Maya yung iba kay Alex. Bukod sa matabang kabataang nagngangalang Liam, mayroon ding iba pang nagngangalang Juniper Zadok, Sean Mandela, Fred Thames at Murphy Durand ayon sa pagkakabanggit. Lahat ito ay naging mga kaibigan ni Maya noong nagtrabaho siya rito bilang isang waitress. Natigilan si Alex. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Maya. Nagtrabaho ka ba dito bilang isang waitress dati? Tanong niya. Anong problema? Hindi ko ba tinitingnan ang bahagi?
Napakurap si Maya ng ilang beses. Pagkatapos noon, nagtanong siya kay Alex bilang isang waitress. Sir, ano ang gusto mong i-order? Hindi nakaimik si Alex. Tumawa ang may-ari ng restaurant. Dito nagtrabaho si Maya noong first year siya sa universidad. Siya ay isang napakabuting babae. Binata, dapat mong pahalagahan ang iyong kasintahan. Siya ay maganda at matalino. Kung magkakaroon ako ng anak, talagang gusto ko siyang maging asawa niya. Sa isang kisap mata, 7 taon na ang lumipas. Naalala ko pa noong nabuli ka ng grupo ng mga bad boy at umiyak sa unang araw ng trabaho mo, he said. Nagtataka namang tinuro ni Maya si Alex. Siya ang bubuli sa akin noong araw na iyon. Kabanata 1267. Nagulat si Alex Rockefeller. Tumingin siya kay Maya Howards na may pagtataka. Ako ba? Binubuli ba kita? Sigurado ka ba? Kumunat ang ilong ni Maya at tumingin sa kanya. Oo, ikaw iyon. Sa unang araw na nagtrabaho ako sa restaurant ni Papa, tinawag mo ako dahil sa pagiging clumsy. Ang sabi mo ay napakabagal ko sa pagdadala ng mga mangkok at naghain pa ng pagkain sa mga maling customer. Sinabi mo rin na ang isang tulad ko ay hindi angkop na magtrabaho bilang isang waitress. Alam mo ba kung gaano ako nalungkot dahil sa iyo nung araw na yon? 2 oras akong umiyak. Pagkatapos noon, palihim kong ipinangako na ako ang magiging pinakamahusay na tagapagsilbi. Naramdaman ni Alex ang pagtali ng kanyang dila. Pagkatapos noon, sa wakas ay naalala niya ang pangyayari. Parang nangyari talaga. Gayunpaman, hindi pa siya estudyante sa universidad noong panahong iyon. Sa halip, nasa 3 taon na siya sa senior high sa isang high school sa California. Noong araw na iyon, nakipagkita siya sa ilang kaibigan na medyo mas matanda sa kanya. Pagkatapos noon, napadpad siya sa isang partikular na kalye sa night market. Noon, nag-order si Alex ng isang mangkok ng noodles. Sa huli, maling-maling mangkok ng pansit ang nakahain sa kanya. Kakibat ng pagiging masama ang loob niya dahil sa problemang may kinalaman sa kaibigan, nauwi si Alex sa pagsigaw sa isang maganda at maayos na waitress. Hindi niya akalain na ang waitress noon ay si Maya. Napatingin si Alex kay Maya ng matagal. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Isang masalimuot na tingin ang bumungad sa magandang mukha ni Maya at puno ng emosyon ang kanyang mga mata. I was hoped you'd come to Papa's Noodle Restaurant again. Gusto kong sabihin sa iyo na ako ay magiging isang mahusay na waitress. Naghintay ako ng matagal pero hindi ka na nagpakita. Noong second year ako sa universidad, ikaw talaga ang nagpakita sa buhay ko bilang junior ko. Ikaw pa nga ang naging subordinate ko sa lipunan ng mga estudyante. Sa sobrang gulat ko, hindi mo talaga ako nakilala. Pagkatapos noon, naisip ko na baka hindi ko nasasabihin sa iyo. In that way, I could abuse my powers in the student society to exact revenge on you, mahinang sabi ni Maya. Biglang naintindihan ni Alex ang lahat. Oh. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit ako ay palaging ipinadala upang isagawa ang pinakamarumi at pinaka-nakakapagod na mga gawain noong una akong sumali sa lipunan ng mga estudyante. Sinasadya mo. Mahinang singgal ni Maya. Tama iyan. Sinadya ko. Hindi ko akalain na magiging tanga ka pala at madaling ay bully. Wala ka namang naramdamang kakaiba tungkol dito, sabi niya. Samantala, may humampas sa hita niya sa malapit. Beautiful Maya, did you unknowingly start to fall for him ever since then? Oh Diyos ko! Hindi ako makapaniwala na may ganito karma. Kung sinigawan kita noon, ako na ba ang humahawak sa kamay mo ngayon? Ang taong nagsalita ay ang taong grasa, si Liam Lockyer. Gayunpaman, hindi man lang siya nilainggan ni Maya. Nanatili siyang nakatitig kay Alex ng nakakaloko. Oo. Ito ay talagang kakaibang pakiramdam. Nang hindi ko namamalayan, paminsan-minsan ay lilito ang mukha niya sa isip ko. Sa tuwing nakikita ko siyang nakasimangot na malungkot, nararamdaman ko ang parehong labis na kagalakan at nasasaktan sa parehong oras. Noon, nakita ng taong ito ang kanyang sarili na isang kasintahan sa pangalan ni Chloe Marionette. Hindi talaga alam ng lokong ito ang madilim na nakaraan ng babaeng iyon.
Siya ang pinaka-self-city na babae sa school. Maaaring bumuo ng soccer team ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Sa bandang huli, ako pa rin ang kailangang makipag-break sa kanya ng palihim. After he caught that girl in action lang niya na-realize kung ano ang nangyayari, Maya added. Sa puntong ito, naging pula ang mga mata ni Maya. Ngunit ang taong ito ay hindi man lang pinansin ang aking pag-iral. Sigaw niya. Di nagtagal, nakahanap na siya ng bagong kasintahan at palaging nagpapakita ng pagmamahal sa harap ko buong araw. Madalas niya akong hilingin na kumuha ng litrato para sa kanila. May idea ka ba? Ito ang pinakaayaw kong gawin. Alam mo ba kung gaano ako kalungkot? Dagdag ni Maya. Tahimik na tumingin si Alex kay Maya sa harapan niya. Muling nag-replay sa isipan ni Alex ang mga eksena nila noon sa paaralan na parang pelikula. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nang makipagrelasyon siya kay Lady Dorothy Essex, nasa 3 taon na siya sa unibersidad. Gayunpaman, nakilala niya si Maya 1 buwan pagkatapos niyang pumasok sa unibersidad. Pagkatapos noon, madalas silang magkasama. Sa totoo lang, malamang na ilang beses siyang sinamahan ni Maya kaysa kay Lady Dorothy. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumalakpak ng malakas si Mr. Hansen. May kasabihan na ang pinakamatagal na pag-ibig ay may kasamang tahimik na pagsasama. Binata, ikaw ay isang mapalad na tao. Sana maging happily ever after kayong dalawa bilang magkasintahan. Halika, ngayon na. Sa espesyal na araw na ito, gusto kong bigyan si Maya ng isang espesyal na pagdiriwang ng kaarawan. Palihim na napabuntong hininga si Maya. Mga manliligaw. Siguro. Pero ang lalaking ito ay nagkaroon ng maraming manliligaw. Naisip ni Maya. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumawa ng kaguluhan si Liam. Alex Rockefeller, tama ba? Narinig mo siya. Noon, pinaiyak mo ng husto ang ating magandang Maya. Dapat mong gantihan siya. Birthday niya ngayon. May inihanda ka bang espesyal na regalo para sa kanya? Tanong niya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1268. Agad na nakaramdam ng awkward si Alex Rockefeller. Hindi niya alam na birthday ni Maya Howards ngayon. Paano siya nakapaghanda ng regalo? Alam ni Maya na hindi niya dapat alam. Iyon ay dahil hindi niya ito nabanggit sa kanya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Bukod dito, palaging iniisip ni Alex ang tungkol kay Lady Dorothy Essex. Paano niya nalaman ang tungkol sa kaarawan ni Maya? Gayunpaman, upang maiwasang mapahiya pa si Alex, nagsimulang magsalita si Maya. Kung hindi ito isang espesyal na regalo, huwag mag-abala na sabihin ito ng malakas. Gusto ko ng isang napaka-espesyal na regalo. Ano ito? Sandaling natigilan si Alex. Itinuro ni Maya ang mga luhang tahimik na tumulo sa kanyang pisngi. Kiss my tears dry. Iyon ay dahil ikaw ang naging dahilan ng mga luhang ito. Pagkasabi pa lang niya nito, hindi lang natulala si Alex kundi pati lahat ng nasa paligid nila ay natulala rin. Ang matanda, gwapong si Mr. Hansen, lalo na, ay may panandaliang kislap sa kanyang mga mata. Samantala, naramdaman ni Alex ang mahiwagang perla sa kanyang upper energy core na nag-vibrate ng mas matindi. Pakiramdam niya ay malapit na itong tumalon mula sa kanya. Gayunpaman, hindi masyadong pinapansin ni Alex ang lahat ng mga bagay na ito. Sa halip, medyo na-overwhelm siya sa biglaang pag-amin ni Maya. Habang nagsimulang magingay ang lahat sa paligid nila, marahan namang niyakap ni Alex si Maya. Pagkatapos noon ay sinimulan na niya itong halikan ng marahan. To his surprise, his kiss ended up making Maya's tears more falls more. Hindi niya kayang patuyuan ang mga luha nito. Sa sandaling hinalikan niya ang ilan sa mga luha nito, mas marami ang susunod. Matagal nang hinintay ni Maya ang halik na ito. Pagkatapos ng ilang halik ni Alex, bigla siyang niyakap ni Maya sa leeg at marahas na hinalikan sa labi. Parang sinusubukan niyang bumawi sa lahat ng discomfort na dinanas niya nitong mga nakaraang taon sa pamamagitan ng halik na ito. Si Liam Locker at ang iba pang nakapaligid sa kanila ay nagpalakpakan matapos matigilan sandali. After that, everyone celebrated Maya's birthday. Naghanda pa sila ng cake at isang mangkok ng noodles para sa kanya.
Itinaas ni Maya ang kanyang baso kay Mr. Hansen. Papa, ulila na po ako. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka hindi pa ako nakapasok sa universidad. Marami ka ring itinuro sa akin sa Coy's Haven. Narito ang isang toast para sa iyo. Papa, in my heart, you are my family, sabi ni Maya. Naantig din ang mga sinabi niya kay Papa. May tumulong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Alright, Maya is like my biological daughter. Kung ganoon, ako ang kanyang pamilya. Alex, hindi mo siya dapat ay bully. Kung hindi, ipaglalaban kita sa buhay ko. Ako rin. Isali mo ako. Ang ilan sa iba pang mga lalaki ay nagpahayag din ng kanilang mga saloobin. Touched, Maya started tears up again. Natapos ang kanyang kaarawan sa ganoong mga pangyayari. Pagkatapos magpaalam kina Papa at Liam at iba pa mula sa Coy's Haven, umalis sina Alex at Maya sa Night Market Street habang magkahawak ang kamay ng isa't isa. Sa oras na iyon, tahimik na ang night market. Nang pauwi na ang dalawa, biglang bumaba ang figure ng isang tao mula sa langit. Nakasuot ng itim na damit at itim na maskara ng multo, pinigilan sila ng tao sa kanilang mga landas. Tinuro ng lalaking nakamaskara si Alex. Ikaw, magwala ka. Iwanan mo ang babae. Napatingin si Alex sa tao at umiling. Sobrang binaygo mo ako, sabi ni Alex. Kabanata 1269. Saglit na natigilan ang lalaking nakamulto mask. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya sa nakakatakot na boses. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng mga manhole. Napaka-uncomfortable pakinggan. Marahang napabuntong hininga si Alex Rockefeller. Sana hindi ikaw yun. Medyo nagulat si Maya Howards. Kilala mo ba siya? Tanong niya kay Alex. Umisi ang lalaking maskarang multo. Itigil ang pagpapanggap. Paano mo malalaman kung sino ako? Cut the crap, binata. Mawawala ka ba o hindi? Kung hindi ka aalis, maaari kang manatili dito magpakailanman. This time next year, it'll be your death anniversary, Anya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nasabi rin si Alex na labis na ikinagulat ni Maya, who's pretending here. Sa tingin mo ba hindi kita makikilala dahil lang sa nagsuot ka ng ghost mask at bahagyang binago ang boses mo, Papa? Agad na sumigaw si Maya. Siya. Papa ba siya? Paano ito posible? Siyempre, hindi makapaniwala si Maya. Ayaw din niyang maniwala. Sa kanyang puso, si Papa ay isang makabuluhang tao. Sinabi niya kanina na parang pamilya niya ito. Sa kabilang banda, sinabi rin ni Papa na itinuring niya si Maya na parang sarili niyang anak at pamilya niya ito. At saka, paanong ang isang mabiro at gwapong lalaking nagluto ng masarap na pansit ay isang tulisan na humaharang sa landas ng ibang tao? Hindi ako naniniwala. Hindi siya pwedeng maging papa. Sigaw ni Maya. Umiling si Alex. Ayaw ko ring maniwala, ngunit ito ang katotohanan. Anong papa kalokohan ang sinasabi mo? Huwag basta-basta tumawag sa isang tao bilang miyembro ng iyong pamilya. Wala akong anak na lalaki o babae na tulad ninyong dalawa. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka aalis, binata, hindi ka makakatakas. 1, 2. Tumahol ang lalaking maskarang multo. Marahang umiling si Alex. Kahit na makipagtalo sa kanya ang lalaking naka-ghost mask, hindi ito gagana. Sinabi ni Alex na ang lalaking naka-ghost mask ay si Papa, hindi batay sa kanyang panlabas na anyo ngunit batay sa pag-vibrate ng misteryosong perla sa upper energy core ni Alex. Iyon ay dahil naramdaman ni Alex ang kakaibang kalidad ni Mr. Hansen sa restaurant kanina. Ang isa pang taong tulad niyan ay hindi maaaring biglang lumitaw. 3. Sigaw ng lalaki. Nang makita ng lalaki na nakatayo si Alex at hindi kumikibo, tila desididong umalis kasama si Maya, sinigawan niya si Alex. Gayunpaman, mas mabilis si Alex kaysa sa kanya. Balasahin. Parang nag-teleport si Alex. Ang kanyang anino ay dumaan sa lalaki. Sa sumunod na sandali, naramdaman ng lalaki ang lamig sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang ghost mask. Gulat na sigaw ng lalaki.
Hindi niya lubos akalain na may ganoong bilis at kapangyarihan si Alex. Hindi niya napigilan si Alex o naiwasan. Nang madaanan siya ni Alex ay mabilis niyang tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Gayunpaman, huli na ang lahat. Hindi rin masakop ng mga kamay niya ang mukha niya. Samantala, si Maya ay isa ring babaeng may malakas na paglilinang. Sa sandaling tinanggal ni Alex ang maskara ng lalaki, nakita na niya ng malinaw ang mukha nito. Sino pa kaya siya kung hindi si Papa Hansen mula sa restaurant? Matapos makita ng malinaw ang kanyang mukha, lumubog ang puso ni Maya. Namula na naman ang mata niya. Papa, ikaw talaga. Bakit ikaw pa? Ikaw, bakit mo ginagawa ito? Malungkot na tanong niya. Pumikit si Papa Hansen bago ito muling binuksan. Pagkatapos noon, marahang ibinaba niya ang kanyang mga kamay para ipakita ng buo ang kanyang mukha. Talaga, si Papa iyon. Dahil na-expose na si Papa Hansen, nagpa siya siyang huwag ng magpanggap. Maya, huwag kang sisihin eh. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagkakaroon ng kakaibang bloodline na ito. Higit sa lahat, na-activate mo pa ang bloodline sa katawan mo. Hindi ko napigilan. Dati kapag hindi mo pa ito ina-activate, malalampasan ko pa rin ito pagkatapos ng ilang sandali. Pero bakit mo na-activate? Tanong niya. Pinunasan ni Maya ang isang patak ng luhang tumutulo sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, parang determinado siya. So, ano ang balak mong gawin sa akin pagkatapos mong malaman na ang aking kakaibang bloodline ay na-activate na? Mahina kong tanong niya. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1270. Maya, huwag mo akong sisihin. Pagdating ng panahon, ang blood essence mo lang ang sisipsipin ko pero hindi ko kukunin ang buhay mo. Mula noon, mabubuhay ka bilang isang normal na tao. Bibigyan kita ng pera. Maaari kang umalis sa California at maghanap buhay doon. Sabi ni Papa Hansen. Hahahaha. Nagsimulang tumawa si Maya Howards. Gayunpaman, ang kanyang pagtawa ay napuno ng kalungkutan. Biglang siya ay tila kahanga-hanga. Siya ay ganap na nagsiwalat ng lahat ng kanyang martial arts cultivation. Half-step Grandmaster. Tumingin si Alex Rockefeller kay Maya na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Si Alex ang nagpakilala ng martial arts kay Maya at siya rin ang nagdisenyo ng mga cultivation techniques para sa kanya. Ngunit sa loob ng maikling panahon, talagang nagawa niyang makalusot sa kalahating hakbang na Grandmaster. Kung malalaman ni Zane Stormer at ng iba pa, maaaring sila ay malungkot na tumalon sa isang ilog upang magpalamig. Ito ay masyadong hindi katanggap-tanggap. Sa kabila ng pagsisikap na linangin ang lahat ng kanilang buhay, kailangan pa rin ng ibang tao ang tulong ni Alex upang maging isang Grandmaster na nahihirapan. Nakumpleto ni Maya, isang dalaga, ang paglalakbay na magdadala sa kanila sa buong buhay nila sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Nagulat din si Papa Hansen sa level of cultivation ni Maya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakabawi siya mula sa pagkabigla, sa katunayan siya ay naging nasa sabik. Maya, hindi ko akalain na magiging half-step Grandmaster ka ng ganoon kaga. Ibig sabihin, ang mga kakayahan ng iyong bloodline ay mas mahusay kaysa sa naisip ko. Ito ay talagang kamanghamanghang. Maya, ikaw ang aking maswerteng bituin. Hanggat na-absorb ko ang iyong bloodline, ang aking cultivation ay tiyak na makakalagpas sa kasalukuyang bottleneck nito. Bulalas ni Papa Hansen. Siya ay talagang hindi natatakot sa isang kalahating hakbang na Grandmaster. At saka parang natuwa pa siya dito. Balasahin. Maya dashed forward at sinugod si Papa. Bang! Nagtama ang dalawa nilang palad. Agad na natabunan ng lamig ang braso ni Papa Hansen. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagawa niyang iwaksi ito. Gayunpaman, labis na nagdusa si Maya. Napaatras siya ng 3 hakbang. Isang malaking puwersa ang nagtulak sa kanya pabalik. Makapangyarihan siya. Isip ni Maya. Bukod dito, naramdaman kaagad ni Maya ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Tila naging sanhi ito ng pagdaloy ng kanyang dugo sa kabilang direksyon at nakaramdam ito ng labis na hindi komportable.
Matapos siyang salakayin ni Papa Hansen minsan tumigil siya at tumingin kay Maya. Maya, ayokong patayin ka. Huwag mo akong pilitin. Malamig na tumawa si Maya. Kakaiba ang sinasabi mo. Ikaw ang gustong tanggalin ang bloodline ko pero sinasabi mong pinipilit kita. I think ikaw ang pumipilit sa akin. Umiling si Papa Hansen. I don't have a choice then, aniya bago muling umatake. This time, napaatras na naman talaga si Maya. Gayunpaman sa pagkakataong ito, 2 hakbang lamang ang kanyang paatros. Iyon ay dahil nahuli siya ni Alex. Agad na inilipat ni Alex ang espiritual na kapangyarihan ng Ultimate Book of Medicine sa katawan ni Maya. Pagkatapos noon, malamig na tumingin si Alex kay Papa Hansen. Ikaw ba ay taga-cult din ng dugo? Parang nabigla pa si Papa Hansen. Alam mo ba ang tungkol sa blood cult? Tumanggo si Alex. Ako, sabi niya. Kung ganoon, hindi ka makakaligtas, sabi ni Papa Hansen. Parang napuno siya ng bloodlust. Habang naglalabas siya ng enerhiya sa kanyang katawan, isang duguan, demonyong aura ang nagsimulang dumagundong sa kanyang paligid. Ang ibabaw ng putik sa ilalim niya ay nahati sa pamamagitan ng kanyang malademonyong aura na gumawa ng isang sumasabog at nakakatusok na tunog. Pamatay. Sigaw ni Papa Hansen. Naging malamig ang tingin ni Alex. Inabot din niya ng suntok. Dragon Toss Cloud Piercer. Sigaw ni Alex. Boom! Tarat-tarat. Ang Dragon Toss Punch ni Alex na may epektong kidlat ay bumangga sa kamao ni Papa Hansen. Agad na pinalipad si Papa Hansen sa malayo. Sa sobrang gulat niya ay halos matanggal na ang mga eyeballs niya sa mga saksakan nito. Oof! Nagluwa si Papa Hansen ng isang subo ng dugo. Ikaw talaga ay isang martial arts cultivator. Mas mabuti pa iyon. Hahayaan kitang matikman ang aking kayamanan. Sabi ni Papa Hansen habang iniikot ang kamay at may kinuhang perlas. Agad na nagningning ang mga mata ni Alex. Kabanata 1271. Boom! Boom! Ang misteryosong perlas sa upper energy core ni Alex Rockefeller ay tumalon ng matindi na nagdulot ng ilang uri ng dagendong sa loob niya. Sa katunayan, lumitaw ito sa pagitan ng kanyang mga kilay na para bang lalabas ito sa kanyang katawan ng mag-isa. Isa pang perlas. Kitang-kita ito ni Alex. Ang perlas na nakuha ni Papa Hansen ay halos kapareho ng nasa upper energy core ni Alex. Base sa aura na ibinubuga nito, sigurado si Alex na ito ang parehong uri ng bagay. Ipinaliwanag nito kung bakit nagkaroon ng napakalaking reaksyon ang perlas ni Alex. Ano nga ba ang perlas na ito? Tanong ni Alex. Bukod sa pagtataka, walang humpay din ang pakiramdam ni Alex. Maaaring ang mga perlas na ito ay nagmula sa iisang ugat. Sa katunayan, magsasama ba sila sa kalaunan? Habang iniisip ni Alex ang mga bagay na ito, lumuwa si Papa Hansen ng isang subo ng dugo. Young Rockefeller, hindi ko nais na patayin ka noong una, ngunit hiniling mo ito. May mga bagay na hindi talaga para sa iyo. Ang katotohanan na mamamatay ka ngayon dahil sa aking Celestial Oceanic Bead ay isang karangalan para sa isang martial arts cultivator na tulad mo. Pagkatapos sabihin niyon, agad na na-activate ni Papa Hansen ang enerhiya ng kanyang perlas. Ang halo ng asul na liwanag sa paligid ng perlas ay agad na naglabas ng kakaibang enerhiya na bumalot sa loob ni Alex. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alex ang kanyang katawan na nababalot ng mahigpit ng isang layer ng parang tubig. Niyakap siya nito ng mahigpit at nahirapan siyang gumalaw kahit kaunti. Nagtatakang tumingin si Alex sa perlas sa kamay ni Papa Hansen. Celestial Oceanic Bead. Ano ang bagay na ito? Ito ay may napakalaking kapangyarihan. Parang nasa kailaliman ako ng karagatan, sabi ni Alex. Malamig na single ni Papa Hansen. Ano ito? Hindi mo malalaman kahit sabihin ko sa'yo. Alamin lamang na ito ay isang mahiwagang kayamanan na hindi mo kailanman makukuha sa buhay na ito. Ito ay lubos na nahihigitan ng mga kakayahan ng mystical tool. Kalimutan ng isang tulad mo na may mababang antas ng paglilinang kahit isang eksperto sa blood cult ay kailangang sumuko sa akin na may Celestial Oceanic Bead sa aking mga kamay, sabi niya. Oceanic Force Imprisonment.
Sigaw agad ni Papa Hansen pagkatapos nun. Sa isang iglap mas lalong lumiwanag ang bughaw na liwanag na ibinubuga ng perlas. Bukod dito, ang isang bilog ng mapusyaw na asol na enerhiya ay bumuo ng isang asol, lubad na parang hola na nakikita ng mata. Mahigpit nitong kinulong si Alex sa loob at unti-unting lumiit ang bilog. Nang makitang nakulong si Alex, nataranta si Maya Howard. Agad niyang sinimulan ang pag-atake kay Papa Hansen. Gamit ang Silver Frost, kinampes niya siya ng kanyang ice cold touch. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw niya. Sa kanyang pagtataka, casual na ikinaway ni Papa Hansen ang kanyang kamay. Isa pang energy shield ang bumaril mula sa Celestial Oceanic Bead at direktang bumalot kay Maya. Hindi lang ito walang kahirap-hirap na i-diffuse ang kanyang ice cold touch kundi nilamon pa nito ng buo ang kanyang katawan. Si Maya ay nakakulong sa lugar at hindi siya makagalaw. Noon, nagsimulang tumawa ng malakas si Papa Hansen na para bang nanalo na siya. Maya, tumigil ka sa pagpupumiglas. Ito ay walang saysay. Kahit na mayroon kang kalahating hakbang na pagtatanim ng Grandmaster, wala kang paraan para labanan ang aking Oceanic Force imprisonment. Tingnan mo. Sa batayan na naging magkaibigan tayo, bakit hindi tayo gumawa ng deal? I really don't want to use brute force on you, sabi niya. Anong klaseng deal? Tanong ni Maya. Tumawa si Papa Hansen. Hayaan mong i-absorb ko ang energy ng bloodline mo. Kusang loob mong gagawin ito. Pagkatapos nito, pakakawalan ko ang boyfriend mo. Mabubuhay pa rin kayong dalawa and you'll get to live together happily ever after, aniya. Mukhang nagpanik si Maya. Lalo siyang nabahala nang makita niya kung paano binitiwan ng Oceanic Force si Alex. Sa totoo lang, sinasakal siya at parang anumang oras ay mamamatay na siya sa inis. Hindi mapapantayan ang kirot sa kanyang puso, sa wakas ay tumanggo si Maya. Sige. Kukunin ko ang deal. Paano ko maililipat ang enerhiya ng aking bloodline sa iyo? Tanong niya. Tumawa si Papa Hansen. Madali lang ito. Ang bloodthirsty demonic art mula sa blood cult ay nakatuon sa pagsasama ng lalaki at babae. As long as you willingly sleep with me once and allow me to acquire your blood, the deal will be done and I'll let your boyfriend go, aniya. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Maya. Paano niya nagawa ito? Kung gagawin niya ito, nangangahulugan iyon ng pagkawala ng kanyang pagkabirhen. Paano niya haharapin si Alex at makakasama pa niya ito? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1272. Sa sandaling iyon, ang boses ni Alex Rockefeller ay maririnig sa isang lugar sa malapit. Ito lang ba ang mayroon ka? How dare you even dream about stealing my woman away from Ine? Nasa panaginip ka pa ba? Ano? Mabilis na tumingin si Papa Hansen kay Alex. Sa huli, napagtanto niya na si Alex ay nakulong pa rin sa kulungan ng Oceanic Force at hindi na makatakas. Nagsimulang tumawa ng malakas si Papa Hansen. Ikaw ang nasa panaginip. Hindi mo ba alam na wala ng paraan para makatakas ka ngayon? Nang matapos siyang magsalita ay pilit na inapakan ni Alex ang kanyang paa. Ang Oceanic Force na nakapaligid sa kanya ay agad na nagkapira-piraso, halos parang tofu. Ang Oceanic Force ay muling naging dalisay na anyo. Ano? Paano ito posible? Nawalan ng kulay ang mukha ni Papa Hansen dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan na napakalakas ni Alex na makakalayo pa nga siya sa kulungan ng Oceanic Force na ikinatuwa mismo ni Papa Hansen. Gayunpaman sa susunod na segundo, isang bagay na mas nakakatakot ang nangyari. Si Alex ay talagang sumisipsip ng Oceanic Force. Ang mga bughaw na alon ng enerhiya ay sinisipsip sa gitna ng mga kilay ni Alex na parang balina na humihigop ng tubig. Tumigil ka. Tumigil ka na. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Papa Hansen kay Alex habang grabe ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Gayunpaman sa sandaling iyon, ang malakas na puwersang sumisipsip na nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Alex ay direktang tumama sa perlas sa kamay ni Papa Hansen. Balasahin. Ang perlas ay naging isang sinag ng liwanag at direktang hinigop ni Alex.
Gayon din pumasok ito sa upper energy core ni Alex at sumanib sa perlas na may sariling kapangyarihan sa pag-iisip. Nang pumasok ang perlas sa katawan ni Alex, ang oceanic force na nakakulong kay Maya Howards ay tuluyan ding nawala. Sa kanyang celestial oceanic bead na inagaw, si Papa Hansen ay halos mabaliw. Malakas niyang sinigawan si Alex, ibalik mo sa akin ang celestial oceanic bead. Kung hindi, pagsisihan mo ito. Hindi ka pakakawalan ng aking mga tao mula sa Blood Cult. Magiging target ka ng pagpatay sa bawat miyembro ng Blood Cult. Hindi sila titigil hanggang sa mamatay ka. Bang! Tumakbo si Alex sa bilis ng kidlat at tinamaan ng kamao ang lower energy core ni Papa Hansen. Isang sagupa ng espiritual na kapangyarihan na puno ng dumadagandong na maaaring sumabog sa energy core ni Papa Hansen na lubusang nagwasak sa pundasyon ng bloodthirsty demonic art sa kanyang energy core. Ang lahat ng ito ay naging isang tumpok ng walang kwentang pulp. Dagandong, ikaw. Sinira mo lang ba ang aking paglilinang? Tanong ni Papa Hansen. Habang nakaharap sa mabangis na ekspresyon at maput na tingin ni Papa Hansen, tila kalmado pa rin si Alex gaya ng dati. Tama iyan. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Mamarkahan mo ba ako ng iyong bloodthirsty demonic eye at hahabulin ako ng mga tao mula sa iyong blood cult? Hindi mo ba masasabi na minsan na akong namarkahan ng bloodthirsty demonic eye? Tanong ni Alex. Ano? Namarkahan ka na ba noon ng bloodthirsty demonic eye? Imposible yan. Hindi ito makita ni Papa Hansen. Kung talagang minarkahan si Alex noon, mararamdaman ito ni Papa Hansen. Umiling si Alex. Naramdaman niya na marahil ay masyadong mahina ang cultivation ni Papa Hansen. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya makita ang marka ng bloodthirsty demonic eye. Agad na kinuha ni Alex ang kanyang phone at tinawagan si Anna Coleman. Anna, nasaan ka? Master, nasa banyo ako. Inubad ko na lang ang pantalon ko at umupo. May nangyari ba sa'yo? Tanong ni Anna. Nang marinig ni Alex ang sinabi ni Anna, subconsciously niyang sinulyapan si Maya. Huwag ilarawan ang mga bagay ng detalyado sa susunod. May nahuli ako sa blood cult. Halika. Ibinigay ni Alex kay Anna ang address. Sige. Kung ganoon, maaari ba akong pumunta pagkatapos kong gamitin ang banyo? O isusuot ko ba ang aking pantalon at lumapit ka agad? Tanong ni Anna. Kabanata 1273. Kung kaya mo itong hawakan, isuot mo ang iyong pantalon at lumapit ka kaagad. Sabi ni Alex Rockefeller bago direktang ibinaba ang telepono. Ang tigre ay sadyang naghahanap ng bulo. Bakit mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga pribadong bagay na may kinalaman sa mga babae? Naisip ni Alex. Narinig ni Maya Howards ang pag-uusap sa telepono. Matapos ang pagsulong sa half-step grandmaster sa kanyang martial arts cultivation, ang kanyang pandinig ay naging nakakagulat na matalas. Mahirap para sa kanya na hindi siya marinig. Gayunpaman, hindi nakatutok si Maya sa pag-uusap sa telepono nina Alex at Anna Coleman. Sa halip, nakatingin siya kay Papa Hansen na may ekspresyon ng sakit at pagkabigo. 7 taon na ang nakalipas mula noong una siyang magtrabaho sa Coy's Haven hanggang ngayon nang siya ay naging direktor ng Lush Cosmetics. Bagamat lumampas sa bilyon ang kanyang kabuoang asset, binibisita pa rin niya si Papa Hansen sa Coy's Haven para makipag-chat sa kanya bawat taon. Lumaki si Maya sa isang ampunan. Pinahahalagahan niya ang relasyong ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari ngayon. Para sa kapakanan ng kanyang kadugo, nagawa niyang itapon ang lahat ng emosyon at karanasang pinagdaanan nilang magkasama noong nakaraan na parang basura. Pinakiusapan pa niya si Maya na matulog sa kanya. Tao ka pa ba? Tanong ni Maya. Papa, may itatanong ako sa iyo. Ano ako sa iyo sa nakaraan? Isa lang ba akong biktima na maaaring mag-ambag ng aking bloodline sa iyo? Tanong ni Maya sa pangungulila na tono. Tumingin sa kanya si Papa Hansen at bumantong hininga. Maya, to be honest, I did thought of you as my daughter. Maganda sana kung hindi na-activate ang bloodline mo. Mapapanatili pa rin namin ang aming relasyon tulad ng dati. Maaari kong ipagpatuloy ang aking papel bilang iyong ampon at mapapanood kitang ikasal at magkaroon ng mga anak.
Gayunpaman mula sa sandaling i-activate mo ang iyong bloodline, naging iba na ang mga bagay. Ang mga bagay ay naging ganap na naiiba, sabi niya. Ano ang nagbago? Regardless kung activated ang bloodline ko o hindi, Maya Howards pa rin ako. Ang tanong, bakit hindi mo ako kayang pretuhin ng ganoon din pagkatapos ma-activate ang bloodline ko? Agitated na tanong ni Maya. Umiling si Papa Hansen. Hindi mo naiintindihan. Ang lahat sa blood cult ay nagsasagawa ng bloodthirsty demonic art. Isa itong kakayahan na ginagawang lubhang sensitibo at naaakit sa dugo, lalo na sa dugo na pagmamayari ng mga taong may kakaibang bloodline. Kung hindi mo na-activate ang bloodline mo, kaya ko pa ring pigilan ang mga pagnanasa ko. Gayunpaman, pagkatapos mong i-activate ang iyong bloodline, ito ay ibang kaso sa kabuuan, paliwanag niya. Ibig sabihin ba nito ay parang gamot sa iyo ang dugo ni Maya? Tanong ni Alex. Tama, sagot ni Papa Hansen. Anong posisyon ang hawak mo sa blood cult? Tanong ni Alex. Saglit na natigilan si Papa Hansen. Pagkatapos noon, malamig siyang tumawa. Sinusubukan mo ba akong imbestigahan? Imposible. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ang blood cult ay hindi maaaring hindi mabawi ang Amerika at masakop ang mundo, sabi niya. Natigilan sandali si Alex. Itinaas niya ang isang daliri sa noo ni Papa Hansen. Ito ay walang iba kundi ang soul banishing touch ng Ultimate Book of Medicine. Sa isang tapik ng daliri ni Alex, ang katawan ni Papa Hansen ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Pinagpawisan siya ng malamig at parang gustong sumigaw ng malakas ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, nabuo ang isang globo ng dugo sa kanyang mga mata. Sa katunayan, ang isang marka ay nagsimulang lumitaw sa apoy sa loob ng kanyang mga mag-aaral. Uhaw sa dugo ng demonic eye. Nais din ni Papa Hansen na itanim ang bloodthirsty demonic eye kay Alex. Pangalawang beses na itong naranasan ni Alex. Hindi niya inaasahan na si Papa Hansen ay may ganoong kalakas na paghahangad. Matapos gamitin ni Alex ang kanyang soul banishing touch, hindi lamang hindi nasira si Papa Hansen, ngunit sinubukan pa niyang gamitin ang bloodthirsty demonic eye ng blood cult upang markahan si Alex upang hindi mabilang ng mga miyembro ng blood cult ang mahuli siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang chaos bead na nakatago sa loob ng palasyo ng isip ni Alex ay marahang nag-vibrate. Ang markang gustong gawin ni Papa Hansen ay agad na nabasag at nawala. Kasabay nito, isang reaksyonaryong puwersa ang direktang tumama sa katawan ni Papa Hansen. Biglang sumigaw ng malakas si Papa Hansen na inaasikaso pa kay Alex gamit ang soul banishing touch niya. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa lupa at tumigil sa paggalaw. Badam! Patay na si Papa Hansen. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1274. Mabilis na lumapit si Maya Howards para tingnan kung humihinga pa si Papa Hansen. Hindi ko akalaing haantong sa ganito ang buhay niya. Alex, nakakatakot ba talaga ang blood cult? Hindi talaga nila makontrol ang sarili nila kapag nakilala nila ang mga taong may activated bloodlines. Kung ganoon, hindi ba malalagay sa panganib ang mga may activated bloodline kung makakabunggo sila ng mga ganoong tao? Malungkot na tanong niya sa huli. Tumangging magkomento si Alex Rockefeller. Inanap niya ang katawan ni Papa Hansen, ngunit wala siyang nakitang kahit ano sa kanya. Hindi nagtagal, sumugod si Anna Coleman sakay ng kanyang sasakyan. Nakasuot siya ng halter top at breezy denim shorts. Ang kanyang mahaba at payat na mga binti ay nagpaikot sa ulo ni Alex. Nawala ng imak si Alex. Niloloko mo ba ako? Yan lang ba ang suot mo? Tanong niya. Sinulyapan ni Ana si Maya bago ito nagsalita. Ikaw ang nagtanong sa akin na isuot ko ang aking pantalon at pumunta ka agad. Hindi ako naglakas loob na gumamit ng banyo. Pinipigilan ko pa rin. Agad akong sumugod. Guro, sobra ang hinihingi mo. Sabi ni Ana. Nahawakan mo ba talaga? Tanong ni Alex. Ano sa tingin mo? Malapit na itong lumabas at lahat ng ito ay dahil sa iyo. Bulalas ni Ana. Para sa ilang kadahilanan, nadama ni Alex na ang kanyang mga salita ay may masamang kahulugan. Ikanaway ni Alex ang kanyang mga kamay.
Sige. Ibalik mo ang bangkay na ito. Ha? Hindi ba siya buhay noon? Bakit patay na siya ngayon? Tanong ni Ana. Nagpatiwakal siya. Sabi ni Alex. Kung gayon, ano ang punto? Kumuha lang ng isang tao sa funeral parlor upang i-cremate ito, sabi ni Ana. Maaari mong imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan, sabi ni Alex. Sa sandaling sinabi niya ito, biglang naalala ni Alex na si Papa Hansen ang amo ni Coishaven. Pinatakbo niya ang kanyang negosyo sa University Street sa loob ng maraming taon. Batay sa kanyang paglilinang at natatanging pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng blood cult, maaaring nag-iwan siya ng ilang mga pahiwatig sa pansit restaurant o sa kanyang bahay. Let's check out Coishaven, agad na sabi ni Alex. Bahagyang tumibok ang puso ni Maya. Agad siyang bumalik sa Coishaven kasama si Alex. Matagal nang umalis si Liam Locker at ang iba pa na nagdiwang ng kaarawan ni Maya. Noon, walang tao sa restaurant. Naghanap silang dalawa sa restaurant ngunit wala silang nakitang espesyal. Maya, alam mo ba kung saan siya karaniwang tumutuloy? Tanong ni Alex. Una, gusto ni Alex na malaman ang tungkol sa relasyon ni Papa Hansen sa blood cult. Pangalawa, gusto niyang makita kung makakakuha siya ng anumang kayamanan. Napakalakas ng Celestial Oceanic Bead na nakuha niya kanina. Dati, nakulong talaga si Alex ng Pearl's Oceanic Force. Kung hindi dahil sa tulong na natanggap niya mula sa misteryosong perla sa kanyang upper energy core, baka nanatili siyang nakakulong. Baka tuluyan na siyang pinatay ni Papa Hansen. Gayunpaman, ang mahiwagang perlas ay nagawang i-unravel ang kulungan ng Oceanic Force sa sarili nitong at sumipsip ng enerhiya nito. Noon lang nakatakas si Alex nang walang kahirap-hirap. Parang naalala ko na nagstay siya sa isang villa area sa Golden Manor. May villa siya doon. Nagpunta ako doon noong nakaraan, sabi ni Maya. Ang Golden Manor ay kung saan nakatira ang lolo ni Hailey Lawson. Ito rin ay isang lugar na tinitirhan ni Dia Stormer noong nakaraan. Puntahan natin at tingnan ito. Agad na sabi ni Alex. Sure thing, sabi ni Maya. Pupunta ako at titingnan din, agad na sabi ni Ana. Umiling si Alex. May bangkay pa dyan. Dapat harapin mo muna para walang matakot. Nakiusap na ako sa isang kasamahan mula sa Divine Constabulary na pumunta at harapin ito. Huwag kang mag-alala, sabi ni Ana. Dahil dito, nagawang manatili ni Ana at naging third wheel. Labis na ikinalungkot ni Maya. Hindi nagtagal, nakarating silang tatlo sa 17 villa sa Golden Manor. Matapos basagin ang kondado gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan, pinangunahan ni Alex ang paglalakad sa loob. Sa susunod na segundo, kinilig siya ng husto. Natigilan siya. Kabanata 1275. Napakabigat ng dosis ng yin energy. Tinurot ni Maya Howards ang kanyang leeg. Ang kanyang paglilinang ng isang kalahating hakbang na Grandmaster ay iba sa iba. Ang Silver Frost ay isang bagay sa pagitan ng martial arts at cultivation. Si Alex Rockefeller ay nakabuo ng pamamaraang ito ng paglilinang batay sa kanyang pagbabago sa Ultimate Book of Medicine at ito ay nagbigay kay Maya ng isang kalamangan mula sa simula. Kaya naman, naramdaman ni Maya ang presensya ng yin energy. Mayroon ding napakasiksik na anyo ng enerhiya ng dugo. Nangunot ang ilong ni Anna Coleman habang humihinga. Halos mabulunan siya ng bango. Samantala, naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Alex. Tumingin siya sa isang partikular na direksyon at nakaramdam siya ng kaunti kaysa sa dalawa. Pumasok silang tatlo sa villa. Pagkatapos nito, mas lumala ang nakakatakot na sensasyon. Nagkaroon sila ng goosebumps nang hindi nila alam. Sa loob ng katawan ni Maya, ang Silver Frost ay agad na nagsimulang gumana ng mag-isa upang bumuo ng isang hindi nakikitang protective layer. Nagdulot ito ng pagbaba ng temperatura sa paligid. Sa kanila, ang paglilinang ni Ana ang pinakamahina. Dahil nakatayo siya sa tabi ni Maya, naramdaman niya ang biglaang lamig at agad siyang napatalon sa kaba. Inakala ni Ana na may kaaway na umatake sa kanya. Ngunit nang lumingon siya, napagtanto niyang si Maya iyon. Medyo nabigla rin ang katawan ni Ana. Nagtatatalo ng mga ngipin niya.
Sa sandaling iyon, isang malaking kamay ang dumaikit sa kanyang baywang. Kagad pagkatapos noon, isang napaka-komportableng init ang lumabas mula sa kamay at nagpalusog sa mga ugat at organo sa kanyang katawan. Mabilis nitong natunaw ang matinding lamig. Hindi na kailangang hulaan ni Ana para malaman na kamay iyon ni Alex. Dahan-dahang lumuwag ang tensyon niyang katawan at napasandal siya sa katawan ni Alex. "Salamat, Master," sabi ni Ana. Napatingin si Maya. Isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata ngunit hindi siya nagsalita. "Ana, baka may kakaiba sa villa na ito. Bakit hindi ka maghintay sa labas? Sasabihin namin sa iyo kung ano ang nangyayari kapag natapos na namin ang pagsisiyasat," sabi ni Alex. "Hindi pwede. Hindi mo ba ako papapasukin sa loob?" Agad namang nalungkot at nag-aatubili si Ana. "Master, paprotektahan mo ako, hindi ba? Ako ang iyong alagad. Hindi mo ako kayang tretuhin na parang bulaklak sa greenhouse. Manghihina ako at mamamatay. Dapat mong ipakita sa akin ang mundo. Tsaka, hindi ba andito rin ang asawa mo?" "I'll definitely not be in danger," dagdag ni Ana. The way Ana addressed Maya made the latter feel a little embarrassed. Kumalaklak si Maya. "Alex, hindi ko alam kung kailan mo tinanggap si Ana bilang iyong alagad. Gayunpaman, dahil nandito na siya, hayaan siyang sumama sa amin. Hindi namin alam ang mga bagay-bagay ng blood cult. Si Ana ay mas may karanasan sa investigative work. Malamang na makakatulong siya," sabi ni Maya. Tama na, tama na. Mas alam ng asawa mo." Hindi nakalimutan ni Ana na purihin si Maya. "Sige. But remember, don't simply touch anything, and don't go more than 2 meters away from me," walang magawang sabi ni Alex. "Huwag kang mag-alala. Sa sandaling may panganib, agad akong tumalon sa iyo," sabi ni Ana. Hindi nakaimik si Alex. "Are you trying to make me into trouble?" tanong ni Alex. Sa loob, ang disenyo at layout ng villa ay hindi naiiba sa iba pang mga villa. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakakita ng anumang bagay na wala sa lugar kapag sila ay pumasok. Maaamoy lang nila ang madugong pabango. Gayunpaman, ang amoy na ito ay hinaluan ng mahinang halimuyak na panggamot. Sa paghahalo ng dalawa, medyo naging kakaiba ang amoy. Dirdiretsong pumasok si Alex sa isang kwarto. Inalis niya sa lupa ang isang mamahaling mukhang carpet. Whoosh! Isang saradong pasukan ang nabunyag sa ilalim ng carpet. Ito ay isang pinto na gawa sa halwang metal. May biometric fingerprint lock dito. Tinuro ni Alex ang pinto. Ang enerhiya ng yin at madugong pabango ay nagmula sa loob ng lugar na ito, sabi niya. Ang katawan ni Ana ay sinalakay ng mas maraming yin energy kaysa sa iba. Bahagya siyang nanginginig bago mas lumapit kay Alex. Halos nakasandal sa kanya ang buong katawan niya sa isang tabi. Mas maganda ang pakiramdam sa ganitong paraan. Pagkatapos ay itinuro ni Ana ang biometric fingerprint lock at nagsimulang magsalita. Natatakot ako na kakailanganin nitong i-unlock ang fingerprint ni Mr. Hansen. Tatawagan ko ang kasamahan ko ngayon at ipahatid sa kanya ang bangkay. Hindi na kailangan, sabi ni Alex na umiling. Naglakad siya palapit. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1276. Itinaas ni Alex Rockefeller ang kanyang kamao at sinuntok ang biometric fingerprint lock. Boom! Tarat-tarat. Isang malakas na salpukan ang narinig. Kalimutan ang biometric fingerprint lock kahit na ang buong alloy na pinto ay ganap na nasira. Kinailan ni Alex ang lugar kung saan nakakurba ang pinto. Pagkatapos ng ilang puwersa, isang langit-ngit ang narinig sa ilalim ng pinto bago ito hinaila pabukas. Oh my goodness! Napakalamig. Nilamon si Ana Coleman ng makapal na layer ng yin energy na mabilis na lumabas. Agad siyang tumalon sa likod ni Alex at ikinulong ang kanyang mga kamay sa mukha ni Alex. Gayunpaman si Ana ay nakasuot lamang ng halter na pang-itaas at isang pares ng maikling maong. Dahil dito, naramdaman ni Alex ang malambot na pagpindot sa kanyang likod. Nagsimulang tumibok ang kanyang puso laban sa kanyang kalooban.
Bukod pa riyan, nakapulupot din ang mga binti ni Ana sa kanyang baywang. Ang tindig na ito ay hindi maiwasang makaramdam ng pananabik. Samantala, lumakas pa ang Silver Frost ni Maya Howards. Sumulyap siya kay Alex at mas lalong tumindi ang tingin niya. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang maririnig mula sa daanan na konektado sa basement. Parang pusa. Pagkatapos noon, sunod-sunod nang iyaw ang mga pusa. Parang ang mga pasang ito ay nasa isang malalim na lugar sa basement. Hoy, bakit may mga pasang iyaw dyan? Mukhang marami sila. Ito ba ay isang lugar na partikular na ginagamit para sa pag-aalaga ng mga pusa? Napasandal si Ana sa katawan ni Alex habang curious niyang iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang pasukan sa basement. Sa wakas, tila nakakita siya ng anino ng isang tao. May tao sa ibaba. May nakita ako. Ginawa ko talaga. Babae kasi, gulat na sigaw ni Ana. Tinapik-tapik siya ni Alex sa likod. That's not a human. Isa itong multo. Gulat na sigaw ni Ana. Kagad pagkatapos noon, napagtanto niyang tinapik siya ni Alex sa puweten kanina. Ito ay isang napaka-awkward na lugar din. Napakagatlabi si Ana at nanatiling tikom ang bibig. Medyo nakaramdam din ng kaba si Maya. Umiti si Alex bago hinawakan ang kamay ni Maya. Huwag kang mag-alala. Nakasuot ka ng Galactic Protection Amulet. Ang mga ordinaryong multo ay hindi mangangahas na lumapit sa iyo. Guro, ano ang Galactic Protection Amulet? Pwede rin ba ako? Kinakabahang tanong ni Ana. Ginawa ni Alex ang Galactic Protection Amulet ayon sa unang espada ng Dragon's Bane of 36. Ginawa ito ayon sa blueprint ng Dragon Bone Sword. Matapos malaman ito sa kanyang sarili, inukit ni Alex ang porma sayon sa isang piraso ng esmeralda at ginawa itong isang proteksyon na anteng-anteng. Pinangalanan niya itong Galactic Protection Amulet. Wala akong iba. I will make you one when I'm free next time, sabi ni Alex. Huwag kang mag-alala. I'm your greatest protection amulet, sabi ni Alex pagkatapos ng isang paghinto. Nang marinig ito ni Ana ay mas lalo niyang hinigpitan si Alex. Lihim na inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, lihim siyang natuwa sa kinalabasan. Halos pinipisil siya ni Ana. Tigress, hindi ka ba nakakaramdam ng sakit? Wala ka bang nararamdaman? Isip ni Alex. Matapos dumaan sa pasukan, nagsimula silang maglakad sa isang baluktot na landas. Batay sa pagunlad na kanilang ginawa, ang lugar na ito ay higit na lumampas sa lalim ng isang ordinaryong basement. Habang pababa sila, mas mabigat ang enerhiya ng yin. Lalong lumakas din ang tunog ng mga pas ang ngiyaw. Hanggang sa wakas, isang malaking bilog na hukay ang lumitaw sa kanilang harapan. Ito ay may diameter na hanggang 100 metro at ito ay napakalalim na ang ilalim nito ay hindi makita. Naglalaman ito ng madilim na pulang bagay na amoy dugo. Dugo. Ito ay isang pool ng dugo. Samantala, mayroong hindi mabilang na itim na pusa sa itaas at sa paligid ng blood pool. Mayroong hanggang 10,000 tulad ng mga itim na pusa. Ang bawat itim na pusa ay konektado sa isang maliit na tubo kung saan tumulo ang sariwang dugo sa pool ng dugo sa ibaba nila. Nang makita ng grupo ng mga tao ang ganoong kagimbal-gimbal na eksena, nangotel ang kanilang mga anit. Kabanata 1277. Meow, meow, meow. Marahil ito ay dahil sa pagkakaroon ng mga estranghero, ang mga itim na pusa sa paligid ng pool ng dugo ay nagsimulang sumisigaw ng malakas. Ano ang pakiramdam ng makarinig ng isang grupo ng mga pusa na magkasamang hiyaw? Nakakakilabot na ang 3 hanggang 5 pas ang hiyaw. Samantala, umabot sa 10,000 pusa ang umuungol dito. Parang mga sanggol na umiiyak. Ang nakapangangilabot ngunit sinasadyang pag-iyak ay nagpahirap kay Alex Rockefeller at sa iba pa. Nakaramdam sila ng goosebumps sa buong katawan nila, nanlamig ang puso nila at nanlamig din ang talampakan nila. Ito, ano ito? Niyakap ng mahigpit ni Ana Coleman si Alex habang nauutal. Napagtanto niya na medyo masikip ang kanyang sphincter muscles. Napakahigpit ng pagkakahawak ng kanyang mga binti.
Kung hindi dahil sa malawak na likod ni Alex na nagbibigay sa kanya ng matinding seguridad pati na rin ang pagdiin sa kanyang kalamnan, baka naiihina niya ang sarili sa takot. Si Maya Howards ay hindi gumanda. Namutla ang mukha niya at hindi niya maiwasang tumagilid para hawakan ang kamay ni Alex. Bukod sa kanyang instinctual fear, pakiramdam niya ay tuluyan ng nabaligtad ang pagkakaintindi niya kay Papa Hansen. Nakolekta niya ang napakalaking pool ng dugo sa lugar na kanyang tinitirhan at nagtipon siya ng napakaraming itim na pusa upang maubos ang kanilang dugo. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Bukod dito, may naalala agad si Maya. Noong nagtrabaho siya sa Coy's Haven, nakita niya noon si Papa Hansen na umaampon ng mga itim na pusa. Pinsan pa nga siyang nagtayo ng cat adoption station. Mukhang mahilig siya lalo sa mga itim na pusa. Noon, akala lang ni Maya na si Papa Hansen ay isang napakabait na tao. Ngayon, isipin mo, ang mga itim na pasang iyon ay ginamit niya para sa layuning ito. Whoosh! Biglang, isang nakakatakot na hangin ang nagsimulang umihip sa itaas ng pool ng dugo. Kagad, umabot sa 10,000 sa mga itim na pasang iyon na malakas ng iyaw ay tila binigyan sila ng utos. O baka naman may nakita silang nakakatakot. Lahat ng kanilang berdeng mata ay nanlaki at bilog at ang kanilang itim na balahibo ay tumindig din. Sabay-sabay silang tumigil sa pagmiyaw. Ang lugar na napuno ng malaimpyernong pag-iyak kanina ay biglang tumahimik. Ang malaking kaibahan ay mahirap masanay. Nagawa. May lumabas ba sa blood pool? Tanong ni Maya na may tono ng pag-aalinlangan. Tumango si Alex. Oo. May something ba talaga? Ano ito? Tanong ni Ana. Isa itong babaeng multo. Akala ko si Mr. Hansen ay isang mas makataong miyembro ng blood cult na gumamit lamang ng dugo ng pusa ngunit hindi dugo ng tao. Parang na-overestimate ko siya. Napakaraming tao ang namatay sa blood pool na ito. Sabi ni Alex. Bagaman hindi ito nakikita ng dalawang babae, nakikita ni Alex ang lahat. Mayroong kabuo ang 9 na kaluluwa ng kababaihan ang lumabas mula sa pool ng dugo. Ang mga kaluluwa ng mga babaeng ito ay matagal nang naging mga sama ng loob. Dahil ang kanilang mga bangkay ay nanatili sa pool ng dugo na ito pagkatapos nilang mamatay, ang kanilang mga kaluluwa ay naging mga sama ng loob na espiritu na naninirahan sa lugar na ito mula noon. Mga multo. Kinilig si Ana. Tama iyan. Gusto mo ba silang makita? Tanong ni Alex. Bagamat natatakot si Ana, tigress pa rin siya mula sa Divine Constabulary. Matapos ayusin ng kaunti ang sarili, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumalon sa likuran ni Alex. Pagkatapos noon, binuhay ni Alex ang espiritual na mga mata ng dalawang babae para makita ang presensya ng mga multo. Oh my goodness! Sa sandaling ang espiritual na mga mata ni Ana ay naging aktibo, siya ay sumigaw ng malakas. Napansin niya ang mga babaeng multo na direktang nakatingin sa kanya mula sa 2 metro ang layo. Masyadong nakakatakot ang pakiramdam na iyon. Maiko Chiba. Kinuha ni Alex ang stake of exorcism at agad na ipinatawag ang Japanese female ghost general. Balasahin. Agad na humarap sa kanila si Maiko Chiba at yumuko kay Alex. Guro, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1278. Sa isang tingin, agad na nanginag ang tingin ni Alex Rockefeller. Nakita niya na si Maiko Chiba ay walang suot na damit. Sina Maya Howards at Anna Coleman, nakaka-activate lang ng kanilang espiritual na mga mata, ay malinaw na nakikita ang lahat. Kakaibang tumingin si Anna kay Alex. Guro, ang babaeng multo ba ay pinalaki mo? Bakit wala siyang suot na damit? Ang ganda-ganda pa nga niya. Ito na ba ang dati mong? Sinalamin mo ba siya pagkatapos ng magandang hitsura ni Courtney Nickel? Tanong ni Ana. Ang ganda ni Courtney Nickel. What the hell? Bulalas ni Alex. Isang maltong Hapones. Sabi ni Ana. Noon lang naintindihan ni Alex ang ibig niyang sabihin. Pinandilatan siya nito. Ipapatulog ko siya sa iyo ngayong gabi, sabi niya. Agad na humingi ng tawad si Ana. Sa wakas ay napalingon si Alex kay Maiko. Nasaan ang mga damit mo? Nakakunot ang noo niyang tanong.
Si Maiko ay tila hindi napahiya. Hindi ako tao. Bakit ako magkakaroon ng damit? Mula ng opisyal kong makuha ang ranggong Ghost General, lahat ng bagay na nagbigkis sa aking pagkakakilanlan noon ay wala na. Nalampasan ko na ang itsura ko bilang isang multo na nagsuot ng damit noon. Ngayon, ito na ang totoong ako, malumanay at mahina kong sabi ni Maiko. Nawala ng imak si Alex. Gayunpaman, pagkatapos niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga ghost cultivator sa Ultimate Book of Medicine, natuklasan niya ang isang sipi na naglalarawan kung paano muling nagkatawang tao ang mga Ghost General. Ang mga tao ay nakapag-reincarnate at gayon din ang mga ghost cultivator. Pagkatapos muling magkatawang tao, ang mga ghost cultivator ay opisyal na ituturing na papasok sa yugto ng paglilinang. Kahit na wala ang kanilang pisikal na katawan, hindi sila mamamatay sa natural na mundo ng walang dahilan. Sa halip, maaari nilang makuha ang ilang kakanyahan ng Earth, ang kakanyahan ng araw at buwan o iba pang uri ng enerhiya upang palakasin ang kanilang sarili. Sa katunayan, sa hinaharap, maaari pa silang umunlad at maging isang demonic na Diyos. Guro, kahit anong gusto mong isuot ko, isusuot ko. Magagawa ang lahat sa isang iglap lang. Gusto mo ba ito? Maya-maya ay sabi ni Maiko. Pagkatapos mag-ikot, muling lumitaw si Maiko sa isang hindi kapani-paniwalang sexy na damit na may kasamang isang maliit na sinturon. The Asterisk Man. Diretso ang tingin ni Alex. Agad namang nagpalit si Maiko ng isa pang mas sexy na damit. Ang mga bahagi niya na dapat ay natakpan ay hindi at ang mga bahagi na hindi kailangang takpan ay. Maging ang mga mata ni Ana ay kumikinang habang nakaturo kay Alex. Oh, naiintindihan ko na. Master, sinadya mong bihisan siya ng isang sexy na damit para sa iyong visual na kasiyahan. Master, napakalalaki ng hobby mo. Parang naiinis si Alex. Ikaw, magpalit ka ng normal. Kung hindi, papatayin kita ng kidlat. Sigaw ni Alex kay Maiko. Pagkatapos gumawa ng isa pang pag-ikot, si Maiko ay nagpalit ng isang regular na damit. Sa muling pagtingin, ang sama ng loob ng mga babaeng iyon kanina ay matagal nang nawala. Samantala, ang balahibo ng mga itim na pusa ay tumayo pa. Nanginginig din silang lahat. Ito ay dahil si Maiko ay isang multo na may mas mataas na ranggo at siya ay natakot sa kanila. Yung mga sama ng loob na espiritong nagtatago sa blood pool ay sa iyo na lahat. Pagkasabi pa lang ni Alex nito, sumabak kaagad si Maiko sa blood pool. Matapos ang mga multo ay naging mga sama ng loob na espiritu, hindi mahalaga kung gaano sila kabait nung sila ay nabubuhay. Pagkatapos mamatay, magdudulot lamang sila ng mga negatibong impluensya sa mundo ng mga tao. Bukod dito, pagpasok sa loob, napansin ni Alex ang isang blood rune spell formation sa likod ng alloy door sa passageway. Ginamit ito para isara ang blood pool na ito. Kung hindi, maaaring lumabas ang mga masasamang espiritong ito at makapinsala sa ibang tao. Sa sandaling iyon, bamantong hininga si Ana. Maraming tao talaga ang nasaktan ng mga miyembro ng blood cult. Ang ninuno ng blood cult sa Amaryllis Tower ng Michigan ay ganito. Ngayon, mukhang mas nakakatakot pa sa kanya ang may-ari ng noodle restaurant. Sabihin, bakit sa tingin mo ay gumawa siya ng napakalaking blood pool? Tumalangoy ba siya dito? Tanong ni Ana. Tumanggo si Alex. Hindi ka nagkakamali. Kung tutuusin, doon din siya matutulog, aniya. Matulog sa loob. Halos maputo lang dila ni Ana. Sa sandaling iyon, natapos ni Maiko ang kanyang pagkain at muling lumabas mula sa pool ng dugo. Ang ilang mga sama ng loob na espiritu ay isang piraso ng cake para sa isang ghost general tulad ni Maiko. Guro, mayroong isang bagay sa ilalim ng pool ng dugo, sabi ni Maiko pagkatapos niyang umakyat. Ano ito? Sandaling natigilan si Alex. Umiling si Maiko. Hindi ako masyadong sigurado. Ngunit hindi ako naglakas loob na lumapit. Parang delikado, she said. Till then.